morning, mga kapatid! August 28 na nga po, mga kapatid, maabiga buklas sa wikang Bolinao. Oo, nako, counting kembot na nga lang po, patapos na ang weekdays ng Agosto. Napakabilis, napakahusay. At ngayong araw po na to, oh yes, i-manifest natin ang success sa Huwebes. Simulan na po natin sa maaga nating paghahatid ng update sa ating mga kapatid. Kaya heto na nga po ang sagot sa madalas na tanong ng mga Marites na Anong latest? Ito na ang aking entry. Shout out sa mga mapagmahal na ama. Tulad nitong nag-viral sa kwentong #ipon ni Papa. Yan ang video ni Pamela sa kanyang papa na proud na ibinida ang kanyang nabiling bagong polo shirt at pantalon. Susutin niya ng kanyang papa para sa graduation ng kanyang nakababatang kapatid na graduate ng accountancy. Kwento ni Pamela, saktong-sakto lang ang kinikita araw-araw ng kanyang ama, pero sinikap ni tatay na makaipon ng 800 pesos para lang makabili ng maayos na suot para sa graduation ng kanyang kapatid. Sabi ng netizens, kung may bank account of love, tsak, puno na ang savings ni tatay. Cute naman. Ganda naman nun. Yung mga ganyang kwento, parang kapit talaga tayo. Oo. Ate, mag-shoot ka rin ng actual graduation. Yes. Makita natin si tatay. Mag-OOTD si tatay. Nakakatuwa yung mga ganyang magulang, yung talagang, alam mo, sabi ng tatay ko, kahit di kami mayaman nung lumalaki kami, ang tatay ko, sabi niya, alam mo ba anak, ang pagbibihis ng maayos at paggayak ng maayos ay respeto sa makakausap mo. So kahit ikaw ay pobre, wala kang pera, ang pagdating na ikaw ay pupunta doon at bihis ka. Nag-effort ka, respeto daw yon sa kausap mo. So, ang ganda kasi, special moment ito nila tatay. Biruin mo, nag-ipon siya 800 pesos. Alam mo ba, mahirap ipunin ng 800 pesos Lalo ngayon. sa panahon ngayon, Parang ibibili ko pa ba ito ng damit? Ibili ko na lang ng pagkain namin Kaya sa gets araw-araw, na gets ko na, ay, naiyak si ate. I'm sure excited na siyang umattend. Saka ano din yan, parang nagsisignify din ng kahalagahan para dun sa tatay. Doon nag-graduate, may mapagkataon sa bata. Milestone yan para sa kanila. Para sa kanya. So kumbaga, minsan ko lang bibigay ng pagkakataon yung anak ko na makagraduate, ipapakita ko rin sa kanya na mahalaga para sa akin yung araw na yun. Ang ganda. Yung tatay ko nung nag-graduate ako ng ang tawag dito, high school, nag-polo. Di ba? Ayaw kasi nangangati yung tatay ko pag nagbibihis. Gusto maayos siya magbihis, pero yung pag formal na formal, parang ilang na ilang siya. Pero nagbihis siya ng maganda. Yes. Saludo tayo sa mga tatay na katulad nito. Congratulations po ngayon pa lang. Ito naman, paalala mga kapatid to drive safely. Ito po kasing tsuper ng jeep, nireklamo ng netizen dahil sa reckless driving. Naku po, kita sa post na yan ng isang di pa nakikilalang pasahero, si Kuyang Tsuper. More cellphone habang nagmamaneho. Dagdag pa ng uploader, naninigarilyo rin ang tsuper na ito kahit na nga may no smoking sign sa mismong jeep. Mabilis din pong umano ang pagmamaneho ng tsuper. Bigla-bigla rin kung pumreno kapag may papara. Sa sobrang sama ng experience, dumulog na raw ang netizen sa LTFRB para ireklamo ang naturang driver. Dahil labag sa batas yan. Bawal! Labag sa batas, krimen na talaga. Kaya dahil imagine mo naman, yung mga pasahero mo, ilan-ilan yan. Totoo yan. So hindi lang ikaw yung, di ba, yung pasahero mo, yung labas din. Yung ibang mga motorista, kapag bigla-bigla kang pumapreno, tapos yung ibang mga pasahero mo na hindi naman naninigarilyo, sinadamay mo pa sa pagiging unhealthy mo. Di ba? Saka ano yan hindi lang dahil si Kuya ay public utility driver, PUV driver. In fact, kahit kayo kay private car owner, huwag naman kayo mag-cellphone habang nagmamaneho. Posibleng wala kayong sakay, pero isipin niyo yung mga kasama ninyong ibang motorista sa kalsada. Pwede niyong maapektuhan yung mga yan. Bawal na talaga. Isinabatas na nga. Kaya labag na yan sa batas. Mata sa kalsada, di ba? Kamay sa Manibela. Hindi sa katabi, Ay! Kapag driver, sweet. Iba pa pala yun. Barya lang po sa umaga. Barya lang po sa umaga. Pero ang maganda dito dapat talaga, hindi lang puro reklamo. Pag nagreklamo, dapat may mapaparusahan para hindi na uulit. Agree. Pero
okay din na yung ating, yung kumuha, no, na talagang idinulog sa LTFRB. Tama rin yun. Kasi matitignan naman nila base dun sa sasakyan, sa kumpanya, ganyan. Kahit, siguro sana ang mag-responde dyan yung kumpanya, yung employer niya. Yes. Pero paano pag wala, Mama? Jeep eh. Baka operator. 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 Jeep, Mama eh. Hindi driver. So mahirap yan. Baka kanya pa yung Nako. jeep. Kaya Tingnan mo, parang hindi naman mahalaga din yung ginagawa niya. Parang nanonood lang at Hindi, baka yung jowa kausap. May kaaway, ano? Pwede rin, Huwag pwede. magmarites. Oo, may panahon magmarites. Ngayong umaga, pwede pa habang nasa bahay ka nanonood. Pero pag nasa kotse, tama na muna. Ito naman po, ihabol na natin sa buwan ng wika. Itutulak ang content sa salitang Filipino kahit na anong mangyari. Naaliw na nga lang po mga Kunin Pinoy. handa na kasama ako. Para pwede ako punta sa labas. Para pwede ako maglaro pickleball. Ito yung color corrector ko kasi maitim yung sa baba yung mata ko. Naaliw na nga lang po ang mga Pinoy sa content na yan ng Canadian-Filipina na si Angela Chavez sa kanyang Get Ready With Me video sa barok na Filipino. Kahit nabubulol at halatang hindi sanay, panalo pa rin sa effort at tawa ang kanyang content. For the cheer na lang ang netizen sabay puri kay Angela na nagpupursiging matuto pa rin ang ating wika. Cute naman. Hindi rin biro yan. Oo. Ang cute naman niya. Cute ni Angela. Aliw tuloy ng iba yung kanyang, parang lagi every generation meron tayong ganyan. Naalala niyo ba si Maria Teresa Carlson? Yes. Siya yung original na ganyan, di ba? Tapos may Justin Quirino. Tama si Justin Quirino, lahat ng henerasyon i-cover niya. Nasa akit na niya. Pero okay lang, cute naman. Sinusubukan naman nila. Saka may ano yan, hindi ko alam, pero minsan sa mga artista din, may aliw factor sa mga Pinoy pag nakakapanood ng someone na nag-e-effort talaga magtagalog, di ba? Alam mo, aliw pa yan pag mga first 5 years. Pag yung mga kapatid ko gagaya ni Sam, si Sam parang 20 years na dito sa Pilipinas, hindi pa rin Ganun pa nakakapag-Tagalog. Hindi, pero kasi I think parang iba-iba rin talaga. Minsan kasi may mga tao, alam mo yung totoo, yung pagiging barok or yung pagiging bulol, minsan hindi lang sa Tagalog yan, minsan sa English din. Meron din akong mga kilala na mas gusto nilang sasalita in Bisaya than Tagalog. So choice yan. Yes. Oo, at hindi natin pwedeng i-judge yan. Basta importante, fun at cute yung content ni Angela. Kasi nga madilim daw yung Madilim. Pag nag-e-effort, yun yung importante, di ba? Minamahal pa rin yung sariling wika kahit nasa ibang bansa. Oo, feel Canadian. So ito naman ay hindi rin papahuli sa anong latest, Ang chikahan maipupush kahit na LDR. Nako, mga marites na LDR. Allah! Aliw na aliw ang mga netizens sa video post ni Sashi showing ang isa sa kanilang chismisan session. Makikita sa video na nagkakasayahan ang mga kaibigan at nakikinig sa buong kwento ng isa ng kanilang barkada at kahit hindi nila kasama physically. Aba, yun na nga yung katropa nila malayo, hindi nagpahuli sa balita ang kanilang kaibigan na jumoin din sa chismis via video call. Oo, parang present lang talaga siya. Ayun, yan diba? Kung may friendship goals list, pasok na pasok ang tropa ni Sashi sa top spot. Dahil wala silang iniwan pagdating sa pinakamahalagang bagay. Ang latest chismis, wala talagang iniwan. Yan, kasama Cute siya. naman. No friend Sana left nilagyan behind. na lang nila din ng dress, yung yung tripod para mas makatotohanan. Si Andre. Andre Ah, Lisa, dapat siya meron din siyang Kung ganyan. gustong anuhin, Tumatakbo busy siya siya, ngayon. kasama niya si Pawi doon. I-give na natin sa kanya. Ibigay mo na. Ibigay nyo na. Ang chismis pa man din, minsan sa mga Pinoy, stress reliever na rin. Oo. Chismisan, magkakaibigan. Stress reliever, pag di ikaw yung Ikaw pinagkikwentuhan. totoo rin. Pag ikaw yung ulam, pag ikaw ang ulam, stress yan. Pero aminin nyo minsan, ang magkakaibigan, minsan nga walang physically present, lahat kayo magkakausap group call. Yung pa rin. Yun kayo lahat Yeah, sa video yeah. na. doon Salamat sa nag-uusap. teknolohiya. Nangyayari na yan. Sa pamilya, si Kalinga pag kumakain kami, nandun din siya sa upuan. diba? Kaya lang torture yun pag masarap yung pagkain. Diba? Oh, yun lang. Hindi mo maaamoy, hindi mo matitikman. Pero tama, yun ang kinalabasan ng Zoom ngayon. Kahit na pwede tayong lahat physically present, yung mga hindi, kasali na rin. Natutunan natin yun nung pandemic. At saka, Nobody left behind. Mama, uso na ngayon yung JOMO, yung Joy of Joy of Missing Missing Out. Out. So may mga tao
ayaw na literally umalis ng bahay nila like Jester. Gusto niya sa dinner, ilagay na lang yung phone na siya nandun siya. Ganun lang. Di ba? Hindi, saka minsan, yun din yung downside ng technology. Minsan, ayoko namang tama makisali traffic. dito. Huwag niyo na akong isama dito sa call na to. Hindi Okay lang na yun. ako, may mga ganun. Gusto mong makasama dun sa chismisan, pero ayaw mong gumastos Yan. para sa KKB. Ayaw mong matraffic. O, di ganyan. Ang dahilan. Sa panahon pa naman yun. May choice ka naman na nakamute ka lang. Yun naman ang gusto ko, di ba? O sige, makikinig lang ako dyan. Mute. Mute. Yan naman kailangan masama kisali, di ba? Or off mo yung camera. Oo, yan. Ba't Ako, sumama I ka therefore pa? conclude. Aba, para hindi mahuli. Walang alam ko kung sino yung dalawang ayaw makisali dun sa call. Alam nyo kayong dalawa, mag-message diba? na lang kayo pag ready na kayo for dinner next year. Basta ako, I therefore conclude, basta chismisan. Gagawa at gagawa ng paraan. Tama. Diba? Alam mo ba, may confession There's a ako way, sa'yo. there's a way. Pag meron kami pinag-usapan ni Boy at tapos gusto ko ng chismis, alam mo kung sino naiisip ko? Ikaw. Ay, parang alam mo, gaglaan sila to. Maraming i-interview to. Mamaya tatawagan ko to. Ay, hindi ko alam kung matutuwa ako. I guess matuwa ka na lang. Ayan. Ito na, matapos ang ilang trending update na yan, ito ang ilang pampabueno mano natin sa umaga. Dating PNP Chief Nicolas Torre III, wala raw sama ng loob matapos siyang sibakin sa pwesto. Palasyo may aalok na posisyon sa tinanggal na hepe. Pangulong Bongbong Marcos ipinapa-lifestyle check ang lahat ng opisyal ng gobyerno kasunod ng mga anomalya sa flood control projects. At sa showbiz, Ashton Olviga at Andres Mulak nag-alabagong kasal sa presko ng kanilang bagong pelikula. Para naman sa ating maagang lalalalarga, sa Lalalalayla, susubukan sumakses sa adventure niya sa isang outdoor pasyalan sa Antipolo. Silipin natin yan. Palalo rin morning snack, Mexican vibes naman ang food trip ng ating eat girl na si Maui ngayong umaga. Matakam sa kanyang ibibidang chimichanga on the go. Wala raw sama ng loob si dating PNP Chief Nicolas Torre III matapos siyang sibakin sa pwesto. Ayon naman sa palasyo, may ibang posisyong inaalok kay Torre. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Matapos sibakin bilang PNP Chief, nagsalita na si General Nicolas Torre III. Wala raw siyang sama ng loob kina Pangulong Bongbong Marcos at DILG Secretary John Vic Remulla at sa mga kasamahan niya sa PNP. Pero magli-leave daw muna siya. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Wala nga akong sama ng loob and I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. This is not the first time that this happened in my career. And, I just came back, bounced back, and do something again, and be credited for it, redeem myself. Ganun lang. Maglalabas daw siya ng statement para idetalye ang pagkakasibak sa kanya. I'm still composing my thoughts, and I'll be making a statement in due time. Matapos sibakin si Torre, sabi ng Malacanang, inaalok daw siya ng bagong posisyon sa gobyerno. Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. Sagot lang dyan ni Torre, Masyado namang nauna ang karwahe dyan. Pag tatanggapin o hindi, wala pang ang announcement kung meron man. Executive privilege, pwede. Matatandaang nitong August 15, nagsumite ng resignation bilang NBI Director si Jaime Santiago. Kaya may bakanting posisyon. Bukas ba dyan si Torre sakaling ialok ito sa kanya? I'm not qualified for it. Binisita ni Torre ang opisina ni ML Party List Representative Leila De Lima. Binati lang daw ng general ang kongresista at nagdala ng cake dahil birthday nito. Kabilang si De Lima sa mga kumikwestiyon sa pagtanggal kay Torre bilang PNP Chief. Ang pumalit kay Torre ay ang PNP OIC ngayon na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Mensahe sa kanya ng sinibak na PNP Chief, I wish him well. nilinaw ng palasyo na walang nangyayaring hidwaan sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Sa kabila yan ang sinasabi ng ilang kongresista na tila may awayan sa loob ng PNP. Naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at nirerespeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ibabalik ni PNP Officer in Charge Jose Nartates Jr. ang mga binalasang opisyal
ni dating PNP Chief Nicolas Torre. Ayon kay Nartates na kabilang sa nilipat ni Torre noon, normal naman ang balasahan lalo't kung may mga opisyal na magre-retiro sa serbisyo. Pero dapat daw naaayon ito sa kagustuhan ng NAPOLCOM na nagsusupervise sa kapulisan. Ngayon, papalitan bilang spokesperson ng PNP si Police Brigadier General Jean Fajardo. Tinitingnan daw ni Nartates na kuhain si Public Information Office o sa Public Information Office ang tagapagsalita na pinamumunuan ni Police Brigadier General Randolph Tuanio. Pag-aaralan nga dahil designated siya na spokes ano. Nandito ang ating PIO, under naman yun doon dapat. Di parehas kami, yung OCPNP, Office of the Chief, merong spokesperson at merong PIO, parang iisa lang ata yun. Ipinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos ang lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno sa gitna yan ng investigasyon sa mga maanomalyang flood control projects. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. PR stunt lang daw. Yan ang banat ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte sa investigasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga maanomalyang flood control projects. PR stunt niya. Kung serious talaga siya, then why not file a case? Buwelta riyan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Nasaan po siya ngayon? Nasa the Netherlands. Wala po sa Davao City. Okay. Kung sinasabi niya po na ito'y PR stunt, manood na lamang po siya. Sigurado raw na may kakasuhan ang Pangulo sa mga mapapatunayang sangkot, kaalyado man o hindi. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado, kung sino man ang involved dito, sasampahan ng kaso. Bilang patunay sa seryosong kampanya kontra katiwalian, ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Una na riyan ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Nauna nang sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na wala siyang kinalaman sa mga anomalya sa flood control projects. Bukas naman sa lifestyle check ang ilan pang kalihim. We are open and we welcome the yung lifestyle check. It's the right thing to do. Tama yun. For the entire government. I think it's very important. Alam mo ngayon, sa social media, wala ka nang pwede itago eh. So lahat lang naman yan, pwede na makita sa social media. Nakikipagtulungan din sa investigasyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Katunayan, ipinakita na niya kay Pangulong Marcos ang dokumento na patunay na may anomalya sa infrastructure projects. Gugulat siya eh. Sabi nga niya yung ganito pala kataas yung presyo. Mali pa pala ako. Sabi niya, mas matindi pa pala ito. Kita mo talaga yung galit niya. Galit talaga siya at talagang very, very disappointed. Ayon sa Malacanang, nakahanda si PBBM na makipagpulong kay Mayor Magalong, pati na rin kay Batangas Congressman Leandro Leviste na sinubukang suhulan ng isang DPWH district engineer. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. 14 billion pesos. Ganyan kalaki ang bumahang pondo para sa flood control projects sa Maynila. Pero nabisnong wala palang permit mula sa lokal na pamahalaan ng mga naturang proyekto. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Mula 2022 hanggang ngayong taon, higit 200 flood control projects ang itinayo sa lungsod ng Maynila. 14 billion pesos ang halaga niyan. Pero nadiskubre ni Manila Mayor Isko Moreno na ni isa sa mga proyekto walang kaukulang permit mula sa LGU. Inaprubahan daw ng DPWH ang proyekto kahit klaro umanong paglabag ito sa Local Government Code at ibang ordinansa. So most of it finished already. Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. Itong lahat ng ito ay walang permit sa lungsod. Kung pagbabasehan ng mga dokumento, ang Chelsea Construction and Supply ang isa sa mga may pinakamaraming nakuhang proyekto na aabot sa 1.4 billion pesos.
Isa sa mga proyekto nila ang 38.4 million peso flood mitigation structure sa kahabaan ng Estero de Magdalena sa Barangay 259 at 266 sa Tondo. February 2025 ang agreement at binigyan sila ng 161 days para tapusin ito. Dito sa kinatatayuan ko makikita yung isa sa mga flood control projects na ginagawa ng GELSI Construction. Dito yan sa kahabaan ng Estero de Magdalena. At kung makikita ninyo, hindi pa rin yan tapos hanggang ngayon at patuloy pa rin nga yung kanilang paggawa kahit wala silang anumang permit mula sa Manila LGU. Nirereklamo na yan ng mga residente. Malaking perang ginastos dyan, tapos pagdating ng mga baha daw, hindi naman gumana, hindi naman pinagagana. Nung huling bagyo, puno yung ano na yan, ito, apaw yan. Dumepensa naman ang DPWH North Manila District Engineering Office. Gumagana raw ang flood control doon at may maintenance team umano na nagmamonitor. Sa dating administration po, hindi po ni-require yung kuha ng permit. Papaalam lang po kami na gagawa na pinapayagan po. Sinuspindi daw muna nila ang mga nasabing proyekto. Sinisikap pa namin na makuha ang pahayag ng GELSI Construction. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Palaging lubog sa baha ang ilang kalsada sa Maynila kabilang ang Espanya. Para maibsan yan, pinag-aaralan ang pagtatayo ng water catchment facility sa loob mismo ng University of Santo Tomas. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Kaunting ulan lang, baha agad sa Espanya Boulevard sa Maynila. Relate much dyan ang mga estudyante. Kaya bilang solusyon, balak ng Metro Manila Development Authority o MMDA na magtayo ng water catchment facility sa loob ng University of Santo Tomas. To propose yung pong water catchment po doon sa UST field. Very accommodating naman po yung pamunuan ng UST. They just have to present it po sa kanilang board for approval. Una nang sinabi ng MMDA na may parehong proyektong itatayo sa Campo Aguinaldo sa Quezon City, ang headquarters ng Armed Forces of the Philippines. Nakatakdang simulan yan ngayong taon. Ang water catchment facility ay parang malaking tangke sa ilalim ng lupa na magsisilbing imbaka ng tubig ulan. May lawak na 8,000 square meters o katumbas ng isang football field ang water catchment facility na presenta ng MMDA sa UST. Nasa 72,000 cubic meters ng tubig ang kaya nitong maipon. Katumbas yan ng halos 30 Olympic-size swimming pools. Yung baha naman po sa UST sa amin pong computation sa 0.5 meters po na baha doon sa Espanya is around mga 36 to 38,000 cubic meters lang. So, dinoble po namin yung capacity para po to ensure na yung return period po ay mas mahaba. Sa ilalim din ng plano, magiging parking area ang unang palapag ng catchment basin na pwedeng ipagamit sa mga estudyante at empleyado ng UST. Pero MMDA pa rin ang magpapatakbo ng mismong pasilidad. Hindi pa masabi sa ngayon ni Artes ang halaga ng proyekto. Bukod sa UST at sa Campo Aguinaldo, target din ng MMDA na maglagay ng water catchment sa Liwasang Bonifacio, Raha Sulaiman Park at Ninoy Aquino Wildlife Park. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Happy Thursday morning nga po mga kapatid. Gising-gising na, sabik na ba kayo sa weekend? At nagpaplano na maglalalarga. Nako, bago po yan. Alamin muna natin ang lagay ng panahon hanggang sa mga susunod na araw kasama ang ating resident meteorologist weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa'yo. Tito Alvin! Good morning, Mama Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Huwebes. Mama Dims, pero pa rin tayong binabantay ang low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa katunayan, tumaas pa ang tsansa nitong maging isang ganap na bagyo. Pero good news, yan po ay medyo malapit na sa ating boundary line at posibleng makalabas din ang ating Philippine Area of Responsibility
sa ngayong araw na ito. If ever sa loob po yan maging bagyo, yan po ay tatawagin bagyong Jacinto. Pero sa ngayon nga ay medyo malapit na nga yan at stepping on the line na yan. Anumang oras ngayong araw or anumang oras ngayong umaga, posible na po yung makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, wala na po tayong binabantayan anumang sama ng panahon bukod dito sa ating binabantayan low pressure area. Pero yung kanyang trough o yung kanyang pagbali ng hangin at yung ating habagat o southwest monsoon ay nagdadala pa rin po ng mga posibleng scattered o kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa, particularly sa western section nito. Dahil po sa ating habagat, nag-extend po yan hanggang Zamboanga Peninsula, ilang bahagi ng Northern Mindanao, kasama na po dyan ang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi at maging dito sa BARNM. Although nagpapakita po ang ating araw, possible po yung ating mga thunderstorms, lalong-lalo na tuwing sumasapit ang hapon at gabi. Sa Visayas din, medyo maulap po ang ating panahon at posible rin po yung ating mga scattered at kalat-kalat na pag-ulan. Mostly yung ating mas malalakas na pag-ulan ay concentrated dito sa area ng Palawan, kasama po dyan ang Antique. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa natitirang bahagi ng Mimaropa. Apektado rin po yan ng ating habagat. Medyo mataas din po yung ating tsansa ng pag-ulan dito sa western section ng Central Zone. Kasama po dyan ng Zambales, Bataan, Pampanga at Tarlac, maging dito sa Ilocos Region at mga kabundukan ng Cordillera. Ngayong umaga, sumisilip naman po ang ating araw dyan, pero pagsapit ng hapon, kung mapapansin nyo, dadami po yung ating mga kaulapan dyan at yan po yung ating mga posibleng isolated o mga localized na pag-ulan at thunderstorms. Maliwalas naman ang panahon natin dito sa Metro Manila, sa mga papasok ng opisina at trabaho. Magdala pa rin po tayo ng payong, although magandang panahon ngayong umaga, kung mapapansin nyo, pagsapit po ng tanghali hanggang hapon, mas magiging maulap na po ang ating panahon. At again, meron tayong mga posibleng afternoon showers at thunderstorms. Paghandaan po natin yan. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat kaninang 5:32 ng umaga at muli po yung lulubog mamaya 6 p.m. ng gabi. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Muli ako po ang inyong weather dito, Alvin. Lagi may panahon para sa'yo. Maraming salamat dito, Alvin. Sa amin naman pagbabalik sa Frontline sa umaga. Isa sa mga estudyanteng nabagsakan ng semento mula sa condominium sa Quezon City, pumanaw na. Higit 100 buto mula sa Taal Lake di nag-match sa DNA sample sa ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero. At concert ng Black Eyed Peas sa MOA Arena kagabi, jam-packed. Marami pa po tayong baon para sa masiksik pa ng umaga. Tutok lamang po sa inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid sa pagpapatuloy ng ating frontline sa umaga. Maayong buntag sa mga kapatid nating Bisaya. Nagkanda sugat-sugat ang rider dahil sa pagtakas sa mga sumisitang enforcer sa Maynila. Pero ang ending, nahuli pa rin siya. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Nagkumpulan sa N. Zamora Street sa Pretil Tondo, Maynila ang mga motoristang nasita ng Special Action at Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Huli si Kuyang Rider na walang helmet. Pero pagtalikod ng enforcer, sumubok tumakas. Naharang ang motor at natumba. Pero ang rider tumakbo. Ang ending, so ito na siya. Nahuli rin naman. Sugat-sugat ang paa at tuhod ng rider. Sa layo ng narating ng habulan, inihatid ng pedicab ang rider at enforcer. Pabalik ng checkpoint. Paliwanag ng rider. Karanta lang po. Pasensya na po. Nasugatan ko tuloy. Pasensya na po. Bukod sa walang helmet, wala ring maipakitang lisensyang rider at nakatago pa ang plaka. Inimpound din ang kanyang motor. Kabilang siya sa 15 rider at 8 jeepney driver na tinikitan. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Arestado ang 3 reseller ng nakaw na imported na karne ng baka sa Quezon City. Tinangay umano ng trucking service ng karne mula sa importer nito. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel.
Nasa forklift pa ang kahon-kahong karne ng baka ng masabat ng mga tauhan ng NBI Organized and Transnational Crimes Division sa isang cold storage facility sa Quezon City. 500 kilo ng imported na karne ang inabutan sa lugar. Lahat yan, nakaw. Ayon sa NBI, bahagi yan ng 23 tonelada ng karneng inangkat ng isang complainant mula Australia na may halagang nasa halos 7 milyong piso. Pero mula Pierre, hindi na ito na-deliver at ninakaw na ng tracking service, nakausap lang ng complainant online. Pumunta kaagad yung importer sa BOC para i-track yung container. Nung pinuntahan nila, yung GPS na lang nandun. Nakahiwalay na, wala yung track doon. Nagulat na lang daw ang complainant na may nagbebenta na online ng mga box ng karne na inangkat niya. Same brand nung imported. Actually, yung box nung beef, nakalagay doon kung ano yung lot number, ano yung... So, alam na alam ni complainants yun kasi may kasama yun sa packing list na pinadala nung supplier nila. Complainant namin, so kanila kasi yung item nabili namin sa inyo. Dito na nagsagawa ng test buy ang NBI kung saan 3 reseller ng karne ang naaresto. Pero hindi raw nila alam na nakaw ang mga karne. Nabili lang din daw nila ito online. Hawak na ng NBI ang 3 reseller na mahaharap sa reklamong paglabag sa anti-fencing law in relation to cybercrime law. Patuloy ang pagtugi sa tracking service na nagnakaw sa tone-toneladang karne ng baka. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Patuloy na pinaghahanap ang 9 na taong gulang na babaeng inanod ng baha sa Taytay, Rizal. Hindi raw alam ng pamilya ng bata na lumabas ito para maligo sa ulan. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Nasagsagan ng ulan nang makita sa kuha ng CCTV ng barangay na naglalakad ang 2 batang babae sa Pag-asa Street sa barangay San Juan, Taytay, Rizal alas 6 kagabi. Bit-bit pa ng 2 bata ang kanilang mga tsinelas. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita sa bandang kaliwa na may hinahabol lang isa sa mga bata. Hanggang sa parang nilamon na ng tubig ang bata. Yan na ang huling pagkakataon na nakitang 9 na taong gulang na babae. May hinahabol na tsinelas. Yung hinahabol niya yung tsinelas, accidentally nahulog siya sa kanal. And then doon na lumusot sa sapa. Ayon sa pamilya ng biktima, hindi nila pinapayagan ng bata na maligo sa ulan. Laking gulat na lang daw nila nang mabalitaang may batang inanod ng tubig. Nang puntahan nila ang kwarto ng bata ay doon na nila nalaman na wala siya roon. May bata daw po na nalunod na taga-Bukal, hinanap ng ama, ay siya na po pala yun. Sinuyod ng taga-barangay, mga tauhan ng Municipal Rescue Team at Philippine Coast Guard ang lugar kung saan posibleng inanod ang bata. Gaya sa bahagi ng floodway, inabot na ng hating gabi ang paghahanap pero hindi pa rin siya nakikita. Pansamantala munang itinigil ang paghahanap. Umaasa naman ang lola ng bata na makikita pang buhay ang kanyang apo. Sana po kahit gusto ko po rin po kasing yung bata maligtas. Saka sakali, sana naandyan lang yung nakasabit man lang. Ipagpapatuloy ngayong araw ang paghahanap sa bata. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Pumanaw na ang isa sa 2 estudyanteng nabagsakan ng tipak ng semento mula sa isang condominium sa Tomas Morato, Quezon City. Ilang araw ding nakipaglaban sa intensive care unit ang biktimang si Carl Jaden Baldonado. August 12 nang mabagsakan ng semento sa ulo si Carl habang naglalakad kasama ang 2 pa niyang kaklase. Ayon sa ama ng biktima, masakit man na nangyari, nagpapasalamat pa rin siya sa Diyos dahil nabigyan sila ng pagkakataong makapagpaalam sa anak. Nasa ICU pa rin ang isa pang biktima. Ayon sa Quezon City Government, nakikipag-ugnayan na sila sa pamilya ng biktima para mag-abot ng tulong. Inihahanda na rin daw ng QCPD ang mga isasampang kaso sa mga responsable sa insidente. Wala pa rin nagmamatch sa DNA sample sa mga kaanak ng mga sabongero sa mga buto ng tao na nakuha sa Taal Lake. Tingin tuloy ng isang kongresista, hindi umuusad ang investigasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Higit 1 buwan na nang simula ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero sa Taal Lake. Sa pagdinig na ng Kamara, simula July 10 ay umabot na sa 401 ang nakuhang kalansay ng tao mula sa 17 lokasyon sa lawa. The recovered sacks or mesh nets containing the human skeletal remains are usually tied to or attached to 2
sacks containing sand that serve as sinkers. 163 sa mga buto ang sinuri kong tugma sa DNA samples ng 29 na kaanak ng mga sabungero. Pero may nagmatch naman kaya? As of the report namin, sir, wala pa pong nagmatch. Wala pa? Opo, doon sa mga samples na nakuha namin sa mga relatives. Habang ang ibang buto, tuluyan na raw nabulok kaya hindi na magamit. Tingin tuloy ni House Committee on Human Rights Chairperson Benny Abante, magiging walang kwenta yung investigation nyo as a proof because of that. pero depensa ng Department of Justice, hindi pa raw tapos ang kanilang pagsisiyasat. Hindi pa po kasi nakukumpleto ang mga DNA samples of the 34 missing sabongero relatives. So meron pa naman pong mahigit 300 samples pa ang hawak ng forensic group. Nabanggit din sa pagdinig na may ilang kamag-anak na raw ang binayaran na umano para manahimik. Meron po kasing mga kamag-anak ng mga missing sabongeros ang napabalitang nagpabayad na. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin ng PNP na hustisya pa rin ang mananaig. Sana naman hindi manguna ang pera dito. Tell you that I intend to finish this investigation hanggang ma-serve. At hindi ka kayang bayaran, correct? Hindi po ako kayang bayaran. Sa parehong pagdinig din, sinabi ng Department of Information and Communications Technology na higit 50 mil na ang naisarang online sabong website simula 2023. Pero tanong ni House Deputy Minority Leader Bong Suntay, bakit walang naaaresto gayong 2022 pa mula ng iban ang isabong sa bansa? Kung hindi hinuhuli yung operator, talagang palipat-lipat lang ng site yan. Depensa ng DICT at PNP, pahirapan ang paghuli dahil sa anonymity ng mga kriminal. Karamihan din daw kasi sa mga website ay ino-operate sa labas ng bansa. Nagdududa nga ho kami na yung mga sabong na yan po are not actually live or are performed in the Philippines po. Kaya po tayo walang nahuhuli dahil through VPN, it encrypts internet traffic. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Nagala reception ng MediaCon ang Ash dress para sa movie nilang Minamahal, 100 bulaklak para kay Luna. Mula venue, tema hanggang outfit, parang wedding ang vibes ni Ashley Nolviga at Andres Mulak. This September 24 na ang ipapalabas sa sinehan ang Minamahal. Papaparod din yan sa USA at Canada sa September 26. Coming soon din yan sa Middle East. At para lalong kiligin ang Ashes fans, naglabas ng pasilip na scene drop ang Viva. Ligaw-ligaw pa? Ka-dare-dare? Tayo na agad. Seryoso ka ba? Baka may kadutong charot pa rin sentence mo. Oo nga. Nagmistulang malaking party ang concert ng Black Eyed Peas sa MOA Arena kagabi. In party mode ang fans ang kantahin ng Black Eyed Peas ang hit songs nilang Let's Get It Started, Boom 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 at Rock That Body. Kasama rin nina will.i.am, Apple Diab at Taboo ang Pinay lead vocalist na si J. Ray Soul. Proud niyang binahagi sa concert na taga Laguna siya. Nasorpresa naman ng fans ang lumabas si Sandare Park kasama si Apple Diab para i-perform ang collab song nilang Too Proud. Special guest din sa concert ang Pinoy rapper na si Esmil na isa sa mga nag-perform ng Bebon. Ito ang unang beses na bumalik ang Black Eyed Peas sa Pilipinas after 6 years. Nasa Black Eyed Peas pa tingnan natin kung si Traffic Tito Mondi nandun din. Silipin natin ang lagay ng trapiko at mga commuter ngayong Thursday morning. Kasama siya, Tito Mondi, nasa Leon Ginto Terminal sa Malate, Manila ka ngayon. Ano, marami na bang mga biyahero dyan this morning? Yes, good morning sa'yo. Team Commute na batang 90s.
Throwback Thursday muna tayo. Kaway-kaway, sabay. Diba? Always na yung MD. Tama ba? Next step, diba? Thursday. Always tayong magbibigay ng saya at mangangamusta dito sa kalsada. Eto na, kitang-kita nyo naman. Mga kapatid, dito tayo sa Agoncillo Street. Ayan, yung kanto na yan. At eto naman, pa diretso. Pedro Hill. At eto mga kapatid, nandito tayo sa sakayan papuntang Guadalupe, Ilalim. Sige, crazy. Pasahin na natin. Ilalim Munisipyo, Pacotaplaran. Ayan, sir, good morning sa'yo. Tatay, good morning. Tay, kaway ka naman. Busy si tatay. Busy si tatay talagang. Nagkakagano siya. Ayaw niya. Ayan. So, eto na rin. Etong Agoncillo Street na rin, kilala kung saan nag-a-apply ang ating mga kapatid, di ba? Yung mga nangangarap mga ibang bansa. Nandito ang mga recruitment agency. At pagdating naman dito, ito yung mga papuntang Santa Ana. Maluwag pa kasi masyado bang mga. Hi sir, good morning. Tatay, ayan, gumawa si tatay. At pit tayo, padiretso naman doon. Ayan, dito naman. Ito, yan naman yung Paura. At dito naman sa kabila. Ayan, so konting lakad lang, mga 5 minutes lang. Nandiyan naman yung Pedro Hill Station. Di ba? Nalaglag yun, ano? Ayan, so kita nyo naman. Yan muna ang ating morning biyahe. Back to studio. Pausok ka, ha? O, ayan, let's go! Tito Mondi, maganda ka na makikisayo mo dyan. Maraming salamat sa'yo. Sa public service po, mga solo parents, hindi kayo nag-iisa. May cash-in program ang DSWD para makatulong sa inyong pamilya. At sa Larga, isang fun outdoor experience ang susubukan ni Laila sa Antipolo, Rizal. At sa On The Go, Chimichanga Time. Sabi nga ni Deadpool, ang kauna-unahang Pinoy kiosk na nag-aalok ng deep-fried Tita Wrap sa bansa, iti-flex ni Eat Girl Maui. Huwag po kayo alas, magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! Going international naman po ang usapang pagkain natin sa mga Mexican food na natikman ninyo. Anong pinakamasarap? Mama, nakapag-Mexico ka na ba, di ba? Ay, anong masarap doon? Yes. Gusto ko doon kasi lahat maanghang, di ba? Yes. Oo. Yes. Ako, ang gusto ko kasi yung mga yung enchilada, kasi gusto ko yung greens, di ba? Yung salad. Pero pwede kahit ka anong marami burrito, kang makakain doon. Quesadilla. Quesadilla ka. Diba? Taco. Maraming option na walang karne. Fish taco. Yung Mexican ba yun? Tex-Mex. Pero kahit anong Mexican. Chili! Chili yan, gusto nyo. Ayan yung partner ko sa mga hangyan. Ikaw, Jess. Ayun din, quesadilla, saka yung pollo, chicken. Ako alam mong gusto ko sa Mexican ay tostada. Tapos yung corn na merong parang cream and peppers and gusto ko yan, Mama. Eto Ako na. di mo tinatanong kung nakapag-Mexico na. Pampanga. Pareho tayong Pampanga. Alam ko na. Burimo. Anong burimo? Anong burimo? Manyaman. Manyaman eh. Burrito. Burrito, ha? Wow! Nan burrito. Okay. Kung gusto niyo po ng bago at kakaibang Mexican snack, may sagot dyan ang ating Eat Girl na si Maui sa isang commissary sa Antipolo. Mau, ano bang mga Mexican dishes dyan? Yes, Mama. Good morning. At Yes. good morning sa ating mga kapatid. Naku, pasensya na yung boses ko kumakapit Kamusta pa, pero naman? kaya Pa ba? Mama. Okay, ang ganda nung sinabi niyo. Madam Auring. Madam Auring, kamusta? Kaya pa. Okay, Mama. Medyo bababaan ko lang yung boses ko muna, ha? Hindi muna ako makakasabay sa energy na yan. Pero wait lang, ang ganda nung sinabi nyo. Kasi yun nga, Mexican food. Pero hindi ito yung ating usual Mexican food, Mama. Ito naman ang tinatawag nating
chimichanga. Ayan, and perfect. Nandito tayo ngayon sa Mr. Chimichanga dito po sa Antipolo. At nandito tayo sa kanilang commissary. And itong chimichanga, ito yung ginagawa namin ngayon. So from what I heard, chimichanga is like a Mexican version of lumpia. Pero syempre, marami ring iba-ibang style para sa ating lumpia. Ako talaga, lover ako of Mexican food. Pero ito, never ko pang na-try. So ito, bagong-bago sa aking panlasa mamaya. At excited akong i-try talaga ito. At ayan. Ayan, so ito, ganito gumawa ng chimichanga. Yan. So lalagyan na namin ng egg para ma-seal. Ayan. O, halatang-halata kung ano yung akin at yung kay ate. Okay, yan. So, ganito yung paggawa. Pero mga kapatid, pakita ko po sa inyo yung final version or yung magiging itsura niya pag kayo ay nag-try. Ayan. Ang ganda na niya, diba? Ayan, so meron na siya mga toppings, may sauce. Okay, at para pag-usapan pa ang chimichanga, tawagin po natin ang owner, si Sir Alex. Hi, Sir Alex. Good morning. Okay. Ay, Sir Eric! Sir Eric! Okay, Sir Eric, good morning. Yes, ma'am, good morning. Si Sir Alex yung kahapon. Sorry, nag-collab na yung utak ko. Okay, Sir, okay, kwentuhan nyo kami sa chimichanga. Paano nag-start yung Mr. Chimichanga? So, kasi like you, ma'am, kaming mag-asawa, mahilig kami sa Mexican food. Ay, I love it! Sa inyong mga wrap. So, nakita namin na hindi pa masyadong kilala yung chimichanga dito. Yes. And it offers a unique, anong tawag dito, style of cooking kasi ifina-fry siya eh. That's right. So that's our difference from all the wraps in the market. So that's why our goal is to democratize. Although there are some restaurants offering this, pero kami lang po yung totally focused on selling this. Sa chimichanga. Yes. Okay. Sa food cart version. Okay, I love it kasi parang feeling ko dito sa bansa natin, hindi pa ganun karami ang Mexican food. And especially, like you said, yung talagang nakafocus lang sa chimichanga. Yes, okay, sir, kung i-describe nyo ang chimichanga, paano mo i-describe yung lasa niya? Opo. Actually, ano siya eh, parang siyang Mexican version of lumpia. Okay. Except, since Mexican siya, meron siya ng mga Mexican ingredients like corn. Okay. And we also have cilantro. That's yung pinakasikat na ingredients nila. That's right. Oo. Ako mahilig ako sa cilantro eh. Yes. Pero syempre dito kasi sa atin, hindi natin ginagamit masyado ang cilantro. Okay, eto na. I'm excited kasi matatry ko siya mga kapatid. Pero bago ko siya itry, medyo pahihirapan muna tayo para mas sulit yung pagtikim natin. So eto mga kapatid, sa harap natin, nandito yung mga chimichanga. Yes, ma'am. This is the beef. We have beef. Beef. Okay, this is the beef. Apo. Ito. And then meron din tayong chicken flavor. Chicken, and we also have pork. Pork. Okay, so Those are the three kinds. Three flavors mga kapatid. Yes, ma'am. Okay, so first, we're gonna start with this. Ano pong tawag dito? Garlic mayo po. So, ganyan lang. Ayan. Ganyan na ganyan po. Ganyan na ganyan. Alright. And then? And then, lalagyan nyo po siya ng toppings nyo. So, tomato and white onions. Gano'ng karami yung tomato, sir? Konti lang. Pili lang po kayo kung ano, since ano naman. Nasa sa akin naman. Ako naman daw titikim. Pero sir, balita ko, itong chimichanga nyo, medyo in-adjust nyo ng konti para sa panlasa ng mga Pinoy. Tama po ba? Ano yung in-adjust nyo? So like for example po yung beans, hindi naman tayo ma-beans sa ano natin, sa Filipino panlasa natin. So hindi namin masyadong, actually hindi namin nilagyan ng beans. Okay. So, more of ano, yung meat niya and yung corn at saka yung cilantro and lettuce. Okay, so mas ano siya, mas malasa siguro, no? And mas siksik sa meat. Okay, pwede ko na bang itay, hiwain or kagatin? Okay, may panghiwa ba tayo? Or pwedeng iganon ko ba ito, pwede sir? nyo na pong, ano, parang hotdog po siya na. Pero pwede ko siyang i-break para mapakita ko yung pwede rin, loob. ma'am. Okay, eto mga kapatida. So, ayan na po yung finished product. And then, pag in-open natin siya, crunchy talaga. Wait lang. Uy, ayun. Oh, wow. Ayan. Kita? Okay. Kasi crunchy yung labas, pero yung loob talaga, may kita nyo. Nandun yung mga laman at siksik. Okay, kakagat na ako. Ito na. Oh my God. Ang sarap. Yes, ma'am. Para kang kumain ng rolled tacos. Diba? Yes, ma'am. Sobrang sarap. Oh my gosh.
Hindi ko alam bakit hindi ko to kinakain pag nag-US ako. Kasi, yun nga, ako rin po kasi sir, lumaki ako sa US. So, Mexican food, paborito ko, pero hindi ko napipili yung chimichanga. Ngayon, nagsisisi na ako. Now, eto, mga kapatid, may cheese ba to? May cheese po siya, opo. May cheese sa loob. Okay, cheesy din siya. So, imagine nyo po, beef with cheese, with tomatoes and lettuce na naka-lumpia in a crunchy form. Yes. Ay, napakasarap. Okay, pag-usapan po natin, sir, magkano po ang presyo ng chimichanga nyo? Ano po, meron po kaming 115 and then 125. Depende sa klase. Okay. Yung big namin, yung 125 pesos. Okay. Alright. Tapos, I'm curious kasi ngayon uso na yung mga trays, parties. Yes, ma'am. Kaya nyo rin po bang mag-cater sa gano'n, yung pangmaramihan? Opo, kaya po namin. So, very open kami doon. Yung ibabox natin siya para sa party trays po natin. And also, we're available sa mga delivery apps po. So, Perfect. Okay. Ako mga kapatid, I'm so happy kasi while mahal na mahal natin ang sarili nating pagkain, mga Filipino dishes, I think it's also important na mag-explore din po tayo ng iba't ibang klaseng pagkain. At ito na nga, si Sir ay nagdala or gumawa ng Mexican dish called chimichanga. Ayan mga kapatid, once again, sinabi ni Sir para po siyang lumpia. Sa mga curious i-try dyan, ang chimichanga. Sir, saan kayo makahanap at paano? Opo, our first store po is located at Ayala Malls Feliz sa Pasig City. But we have an upcoming store dito sa Upper Antipolo din. And we're opening for franchise po. So, we really intend to expand it nationwide po. Wow. And you opened this one when? We opened the first one po, I think that's February this year. Wow. Okay, perfect. Nagpa-pop-up markets din ba kayo? Right now, wala po kami pop-up. Pero open po kami. May mga upcoming kami na pop-up markets. Okay. Wait lang, I just want to say, sobrang sarap niya. Natuwa ako. Pwede ko na ubusin lahat, pero kailangan ko po mag-extra. Okay, sir, maraming salamat for accommodating us so early. Sir Eric and sa team mo, maraming salamat. Okay, mga kapatid, alam niyo na kung gusto niyo pong itry ang Mexican dish called chimichanga. Napakasarap po, I highly recommend. At alam niyo na, kung saan kayo magtatry, dito lang yan. Sa Mr. Chimichanga. And like you said, pwedeng mag-deliver. Opo, we're available sa mga delivery apps. So, yung mga malapit po sa location namin, pwede pong umorder. Search lang nila, Mr. Chimichanga. Perfect. Thank you, Sir Eric. Thank you. Thank you po. Ayan, mga kapatid, that is it for this morning's On The Go. Back to the studio. Mau, penge kami niyan, ha? Maraming salamat, Maui. Oy, ang saya, no? Kasi, yes, Mama. Ang ganda pag nakikita si Mau na tinatry niya talagang gawin yung mga food, di ba? Mau, thank you nga pala sa pagbubuk ng restaurant sa akin kahapon. Ganyan din halos yung kinain ko kahapon, eh. Thank you, Mau. Yung kapatid ko, maaasahan pagdating sa pagkain, eh. Pero parang di tumataba. Hindi tumataba. At least kahit pa paano may isang bagay na maaasahan si Maui. Ay, grabe ka naman. Magkikita kami bukas niyan. Saan kayo dito? Dito. Oo nga pala. Akala ko absent ka. Maui, huwag ka magsasalita buong araw kasi kakanta pa tayo bukas. Please, Maui, maging maayos ka bukas kasi kung hindi, yung katabi ko dito, siya pa magpangunguna. I got you. Please. Akala mo, mag-alala. May kantahan pala. Umanda ka. Nalagnatin ka ba? Sakit ka? Ito ha, next level ang fun, thrill at adventure sa maagang paglarga ni Laila sa isang recreational outdoor experience sa Antipolo, Rizal. Kaya naman, Laila, ipasilip mo na sa amin kung anong meron dyan. At syempre, ano bang mga activity ang susubukan mo? Isang extreme and exciting na umaga dito talaga sa Sapinit Road in Antipolo City. Baga talaga, nagtahulan na lahat ng aso sa sobrang ingay ko. Oo, kahit nasa kabundukan tayo, Angela. Kasi nga, andito tayo ngayon sa ATV Trail X. Naku, alam nyo, hinihintay ko talaga tong sundo ko eh. Kanina pa ako na andito eh. Nasaan na ba yung sundo? Ayan na! Eto na, Angela. Good morning, Sir Mel! Saan ako sasakay? Ay, bonggang-bongga. Halika, sir.
Sige, itur mo ako. Drive ka lang, ha? Angela Lala! Studio! Are you ready? Woohoo! Tatayo ako para masaya. Woo! Diba? Grabe! Sir, wag tayo masyado lumayo. Baka hindi tayo makita ng camera. Ay, grab! Ay! Oh my darling! Ay, di pa tayo babalentong nito, sir! Grabe, alam nyo, kahit ako gagagalaw, hiningal ako kasi sigaw. Good morning, Sir Mel Cruz ng ATVX or ng ATV Trail X. Ayan, kamusta naman po kayo this morning? Mukhang masarap ang tulog natin. Ano, talagang ganado tayo mag-ATV o mag-all-terrain vehicle. Oy, naku, Sir Mel, talagang napasigaw ako doon ng bongga. Nagising ang buong Sierra Madre sa ingay ni Tita Laila. Sir Mel, tutuhan mo naman, bakit ATV yung naisipan ninyong gawin dito sa Antipolo? Yes, ma'am. Bukod sa, yun nga, activities natin, adventure, ang tawag natin dyan, no? All-terrain vehicles, kaya ATV ang tinawag siya. So, yun nga, naging idea sa amin, gawa ng ano natin, makita na rin natin ang Sierra Madre ng Antipolo. So, ibig sabihin, kapag ka nag-ATV trail tayo sa inyo, yung ganda ng Sierra Madre, makikita natin? Yes, ma'am po. Yan po ang inaano natin dito sa Antipolo tourism natin. Yan. I see. Pero sir, alam nyo, medyo marami na rin ang gumagawa ng ATV, di ba? Dito, o yung all-terrain vehicle dito sa Antipolo. Yes, pero, ano po ba, o sa Rizal area, pero ano po ba yung bentahe ninyo or selling point ninyo dito sa ating ATV? Yes, ma'am. May mga kategory tayo sa natin, sa mga trail natin. So, meron tayo na short trail, forest trail, and then the river trail. Wow! Ang dami! Yes, so many to choose from. So, kung gusto ko yun lahat, sir, mga isang buong araw ba tayo mag-ATV? Pwede naman po. Sa river trail tayo, yung ano namin, yung dual namin lahat. Ay, bongga! So, sir, when is the best time para mag-ATV ka? Ngayon ba na medyo namamasa-masa yung lupa o kapag ka summertime kung kailan dry season tayo? Yan ang pinakamaganda sa lahat, yung yung season ng rainy season. Yes, I agree. Kasi 'di ba, at least yung lupa, mafi-feel mo talaga kung gumagana yung shocks nung ATV, tas mapapa-shocks ka rin, di ba? Yung basa ng yung ng ulan sa katawan natin habang sinasalubong natin sa terrain. Okay. Sir, question. Para sa mga newbies, for example, na katulad ko, baka mas bata pa sa akin, di ba? Meron ba tayong dapat sundin na guidelines or kung meron man, ano-ano po ba to? Yes, ma'am. May binibigay mo tayong waiver sa ating mga kliyente. So, ano po naman yung waiver? Yun lang, ma'am, yung paano nila gagamitin yung sasakyan natin, then yung kasulatan sa loob ng waiver, alam niyo naman yun. Then pagkatapos nun, may demo tutorial tayo. Demo tutorial? Yes, ma'am. Ayun! Yun ang dahilan kung bakit sumakay lang ako kay Sir Mel kasi nga hindi pa tayo nakakapag-briefing ng mga safety measures. Mahirap naman. Sumabak ako agad. Imagine nyo naman yung ganon. Hindi pa nga ako nag-ATV, nagtititili na tayo, di ba? So dapat naroon munang briefing. Yes, Sir, tuturuan mo ako ha. Yes, ma'am. Pagkatapos ito, expert na expert na ako. Yes, ma'am. Pagkatapos. O, di ba? At salalala, abangan nyo yan ha, studio at mga kapatid na nanonood sa atin ngayon. Abangan nyo mamaya. Expert na to, sin X dito sa ATV Trail X. Babalik kami. Wait lang. Okay, sir. Paano yan? Come on, let's do this. Ayan. Yes, paano ba to? Paano ba yan? Ito yung cambio. Ayan, ang saya-saya naman ni Laila. Abangan namin ang adventure mo. Maraming salamat. Sa amin pong pagbabalik, higit 6 na milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat sa bodega sa Bulacan. DTI maghihigpit laban sa mga substandard na produkto na ibinebenta online. Yan at iba pang mga balita ihahatid sa atin ni Ted Pailon at DJ Chacha. Ulam idea na masarap na, affordable pa. Gagawa tayo ng spicy ginataang sardinas. Susunod yan, sa luto na po. Tuloy-tuloy lang po pagtutok. Magbabalik pa ang iyong paboritong morning kasalo. Ito ang
Good morning, kapatid! Pero ang halal ng bayan, ang sasarap ng buhay. Opo, tapos yung eskwelahan. Hindi lang sila, pati pamilya Okay. nila. Sandali lamang, kapag may reseta ang doktor, ha? Ito, importante ito. Alam nyo, kapag may reseta ang ating doktor, alam mo bang pwede ka nang pumili ng world-class na mga gamot? Aba, reseta sa high sugar, piliin ang world class. Reseta sa high blood, piliin ang world-class. Ito sakto, baka tumaas ang kolesterol nyo. Reseta sa high cholesterol, piliin ang world class. At kapag nga po may reseta ang ating doktor, piliin lamang ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. World class kasi gawa ng mga world class pharma experts tulad po ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer. Dalhin po lamang ang ating pong reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class, piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Doon nga daw ho, sa ibang mga bansa, kung ikay nagyayabang ng 40 ang iyong mga mamahaling kotse, kapag ho daw gano'n, sinasalakay na kaagad eh. Saan galing pera mo? Hindi ba? Pero dito po sa atin, yabang pa more. Ito ang News 5 sa 105.9 True FM, RPTV 1PH at sa TV5. At maging sa True FM TV on Signal, ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanteng balitang dapat yung malaman. Ako po si Ted Filon. Ako naman po si Zarina Guevara. At sa ating pong pangunahing balita, hindi daw masama ang loob ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III kina Pangulong Marcos Jr. at DILG Secretary John Vic Remulla bunsod ng biglang pagkakasibak sa kanya. Ayon po kay Torre, isa siyang mabuting sundalo na susunod lamang kung ano ang direktiba ng mas nakatataas sa kanya. Tinanggal man sa pwesto bilang hepe po ng kapulisan, hindi pa naman daw po sibak sa serbisyo si Torre. Pero sinabi po rin ng general na balak niyang mag-leave muna sa trabaho at saka siya ho maglalabas ng pahayag para idetalye ang pagkakasibak sa kanya. Sinabi ho naman ng Malacanang na inaalok daw po ng bagong trabaho si Torre. Wala pang detalye kung saan siya balak ilipat. At ang sinasabi daw pong posibleng maaari pong paglipatan kay Torre ay ang nabakanting posisyon ngayon sa NBI Director. Pero ayon kay Torre, hindi siya kwalipikado sa naturang trabaho. Masyado namang nauna ang karwahe dyan. Look at me straight in the eye. This is not the first time that this happened in my career. I just came back, bounced back, and do something again, and be credited for it. Reading myself. Ganun lang. Yan po ang tinig ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Ibabalik naman daw ni PNP Officer in Charge Jose Nartates Jr. ang mga binalasang opisyal ni dating PNP Chief Nicolas Torre III. Nakatakdang ipatupad ni Nartates ang resolusyon ng National Police Commission na nagbabalik sa 12 binalasang opisyales ng PNP. Maaalalang isa ito sa sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na naging konsiderasyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaya sinibak sa pwesto si General Torre. Nagpatupad kasi ng reshuffle si Torre nang hindi pinapaalam sa NAPOLCOM at sa DILG. Para kay Nartates, na kabilang sa mga inilipat noon ni Torre, normal lang naman ang balasahan sa kanilang hanay. Pero ang giit ng acting PNP chief, dapat ay naaayon ito sa kagustuhan ng NAPOLCOM na siyang namamahala sa kapulisan. Isa sa posibleng maapektuhan ang pagpapalit ng PNP spokesperson na hinahawakan ngayon ni Police Brigadier General Jean Fajardo. Sabi ni Nartates, kinokonsidera niyang manggaling ang tagapagsalita mula sa Public Information Office na pinamumunuan ng Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Samantala, nagalit po naman daw si Pangulong Marcos Jr. nang ipakita sa kanya mismo ni Mayor Benji Magalong ng Baguio ang mga katunayan o ebidensya ng anomalya
sa mga flood control projects maging sa ilang proyekto po ng DPWH sa Benguet. Ito pong sinabi ng palasyo, kasunod nga po ng patutsada ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte na PR stunt lamang daw ang paghahabol ni Marcos Jr. sa mga anomalya sa flood control. Nasa The Hague sa Netherlands ngayon si Baste para bisitahin ang kanyang amang si dating Pangulong Duterte. Kaya buwelta po ng palasyo, kung wala sa Pilipinas, dapat manood na lang siya. Sigurado raw ho na may kakasuhan ang Pangulo sa mga mapapatunayang sangkot sa katiwalian, kaalyano ban daw po o hindi. Bilang patunay sa seryosong kampanya kontra katiwalian, sinimulan na po daw ng pamahalaan ang lifestyle check sa gobyerno at una dyan ang Department of Public Works and Highways. Bukas po naman daw sa lifestyle check ang ilang pangkalihim tulad ng DOTR, DBM at maging DICT. Desidido naman si Senator Ping Lacson na isiwalat ang mga modus ng katiwalian sa sandamakmak na flood control projects. Ayon po kay Senator Ping, laging bumabaha ng pondo pero nauuwi lamang sa madalas na ghost projects. Matatanda ang isiniwalat ni Lacson sa kanyang privilege speech ang umano'y sindikato sa loob daw ng DPWH. Sa bagong impormasyon ng senador, may nagaganap daw na accreditation for sale sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na siyang ahensyang nag-a-accredit ng contractors. Ang bayaran nasa 2 milyong piso. Ayon sa senador, hindi na kada distrito inilalaan ng pondo sa flood control. Sa National Expenditure Program o NEPA lang ay isinisingit na daw ang pondo. Para daw mabawasan ang pagbaha ng budget insertions na nauuwi lamang sa ghost projects, ang giit ni Senator Lacson dapat matukoy kung sinong mambabatas ang nag-propose ng amendment. Iminungkahi rin ni Senator Ping Lacson na dapat ay inspeksyonin ang mga lokal na pamahalaan ng proyekto sa kani-kanilang lugar para masiguro kung natapos nga ba ito o natenga lamang. Itong PCAB, nagre-resort na sa accreditation for sale. No? May mga ganyang reports and I've talked to some contractors, private contractors, na they had this experience. Sila na yung bahala sa bank certificate and other requirements, no? For a fee of, I think, 2 million pesos, no? For a start. So, ganito na po kasama talaga yung kalakaran sa ating bureaucracy. Yan nga po ang tinig ni Senator Ping Lacson. At sa pareho din pong pagtatanong ni Senator Tito Soto, nabanggit po mga kapatid sa kanilang talakayan na yun daw pong PCAB nga ay nagbigay pa rin daw ng lisensya sa St. Timothy at maging sa Alpha and Omega na mga kumpanya kahit na ang mga ito umano ay mayroon pong mga tax cases na kinakaharap. At may problema din daw po sa mga SEC papers nito. At sa gitna pa rin po ng pagkaka-blacklist ng isang kumpanya. Mga kapatid, mamaya po abangan din po ninyong ating po naging panayam kay Mayor Benji Magalong tungkol sa sinasabi niyang nagulantang ang Pangulong Marcos Jr. nang malaman na mali pa pala siya doon sa presyo po ng rock netting na ginawa diyan sa lalawigan ng Benguet. Sa ilang pang mga tampok na balita, niliwanag po naman ng palasyo na hindi suspendido si Health Secretary Ted Erbosa. Katunayan, nakadalo pa daw si Erbosa sa pagdinig ng Kamara kahapon kasamang ilang pang-opisyal ng DOH at ayon pa rin po sa ahensya. Nagbigay po ng briefing si Erbosa sa mga kongresista tungkol sa prioridad na budget ng pamahalaan sa public health. Usap-usapan pong sasailalim sa preventive suspension si Erbosa dahil po sa ilang usapin na may kaugnayan sa reklamo laban sa kanya sa Ombudsman. Kabilang po ang umano'y unqualified 1 billion cash transfer umano sa UNICEF. Wala pang tugon dito ang kalihim. Alas 6:43 na po ang ating tamang oras ngayon mga kapatid. Sa mga panahong ito, talaga naman daming OA, di ba? As in OA kaya. OA sa kasukasuan kapag nagkakaedad lalo na ha. At maging kahit na hindi nagkakaedad, tamo si baby girl ko. OA sa? Saan? Sa balakang. Yan. Thank you. OA sa sakit. Gustong gumalaw-galaw pero hindi nga makagalaw. Sandali lang. OA baka naman osteoarthritis na yan. Huwag nang magpa-OA pa. Meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise. Talaga namang hindi ka na magpapaka-OA pa. Meron ng OsteoGuard. OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, Watson's and
other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Balita sa mga lalawigan sa aming pagbabalik. True FM. Brum, 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 brum! Good morning! Ikaw ba'y laging kondisyon? Hindi ka pumapalya? Sandali lang, kapakasabihan ka ng ganire. Hello? Excuse me, ganito ka ba? Bigo na naman. Sandali lang, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo! Food supplement for men, di ba? Masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo! Food supplement for men ang bagsik mo! Vroom, vroom. Mapapa, bravo! Katalagyan! Mga ka-bravo! Ang Bravo ay mabibili sa Mercury Drug, Watson's, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Alas 6:51 ang ating tamang oras ngayon. Balita naman po sa lalawigan, wala pa ring nagmamatch sa DNA sample sa mga kaanak ng mga sabungero sa higit 400 boto ng tao na nakuha po dyan sa Taal Lake. Ayon sa PNP Forensic Group, 163 mula sa higit 400 boto ng tao ang sinuri nila. Pero wala ni isa ang nagmamatch. May ibang boto rin daw na tuluyan ng nabulo kaya hindi na masuri ito. Tingin tuloy ni House Committee on Human Rights Chairperson Benny Abante, walang kwenta ang investigasyon. Depensa naman ng Department of Justice, hindi pa tapos ang kanilang pagsisiyasat. Hindi pa raw nila kumpleto ang mga DNA sample mula sa mga kaanak ng mga sabungero. Tinutugis na rin daw ang mga operator ng illegal na isabong websites na nagpapatuloy pa rin sa ngayon. Bagamat aminado ang PNP at DICT na pahirapan yan, lalo't karamihan daw sa mga website ay ino-operate sa labas ng bansa. Sugatan po naman ang isang kontratista sa pamamaril sa Santa Catalina, Negros Oriental. Sa unang investigasyon, sakay po ng motorsiklo ang biktima na at papunta ng quarry site. Bigla siyang binaril ng gunman na nakamotorsiklo din. Nasugatan po sa likuran ang biktima pero nakaligtas. Nagpapagaling siya ngayon sa ospital. Inaalam pa kung ano ang motibo sa naturang pamamaril. Nasabat naman ng Bureau of Customs ang higit 600 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo mula po sa China at sa Vietnam sa isang bodega sa bayan po ng Plaridel sa Bulacan. Higit 8,600 kahon ang nadatnan sa warehouse. Ayon po sa BOC, posibleng ibinebenta na ang mga ito sa Central Luzon. Walang tax stamps at health warnings ang mga nasabing sigarilyo. Arestado ang 3 nadatnan sa bodega habang kakasuhan din ang may-ari ng bodega. Magpapadala po naman ang Philippine National Police na higit sa 16,000 mga kawani para po sa parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Yan po sinasabi ni Acting PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates da Jr. Handa rin daw silang dagdagan pa ang bilang na yan kung sakasakaling kakailanganin. Kanya hong tinitiyak na walang manggugulo sa parliamentary election gaya po ng mga armadong grupo. Nauna rin pong siniguro ng AFP na may sapat silang tauhan na siyang magbabantay sa BARM parliamentary elections na gaganapin sa buwan ng Oktubre. Sugatan ng 2 senior citizens sa pagtatalong nauwi sa pananaksak dyan po sa San Isidro, Davao del Norte. Base nga sa investigasyon, pinagsasaksak daw ng lalaki ang kanyang misis bago saksakin ang kanyang sarili. Sinilaban din ng lalaki ang kanilang bahay. Sinaklolohan naman ang kanilang mga kapitbahay ang mag-asawa. Nagpapagaling na sila sa ospital sa ngayon. Iniimbestigahan kung ano ang ugat ng pagtatalo. At sa ating po mga balitang pang-consumer at kalakalan, hindi pa rin daw po nakakamit ng Rice Tarification Law o RTL ang layunin nito. 6 na taon na mula nang ito'y maipasa. Yan po sinasabi ni Senador Kiko Pangilinan sa naging hearing po ng Senado tungkol po sa pag-amienda sa naturang batas. Bigo pa rin daw ang RTL sa pagpapababa ng presyo ng bigas sa merkado at pagtaguyod ng modernisasyon sa ating pong rice industry. Ayon pa rin po kay Pangilinan, kailangan daw pong ayusin ang disconnected na value chain sa produksyon ng bigas para mapalago ang industriya. Sa parehong pagdinig din po isinulong ng Agriculture Department ang restructuring ng NFA para sa mas tinatawag na strategic buffer stocking. Muli namang dinipensahan ni Transportation Secretary Vince Dizon ang
public-private partnership ng gobyerno at ng San Miguel Corporation. Sa pagsasapribado po ng NAIA, nanindigan po si Transportation Secretary Dizon na transparent ang kasunduan mula nang ito'y maipatupad. Bagamat hindi pa perpekto ang NAIA, maganda naman ang pamamalakad ng private concessionaire. Maalalang nanawagan po ang ilang grupo sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang nasabing kasunduan. Humirit sila ng Temporary Restraining Order o TRO bago maging epektibong malakihang dagdag singil sa mga fee sa paliparan sa susunod na buwan. Nakatanggap po naman daw ang Trade Department ng lagpas sa 18,000 reklamo mula sa mga consumer sa unang 6 na buwan ng taon. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque na isa sa mga madalas pong nirereklamo ay ang mga substandard o hindi walang kalidad na produktong ibinebenta online. Ito raw po ang nagiging dahilan kaya inilunsad ang E-Commerce Philippine Trust Mark. Layon daw po ng Trust Mark na magsilbing patunay na nasilip ng DTI ang negosyo at natiyak na kalidad ang mga produkto. Sa ngayon po'y voluntary pa rin daw ho ang pagkuha nito. Pero bala daw ho ng DTI na ito'y isama na sa pagpaparehistro ng online merchants. Gusto naman ng ride-hailing app na Grab na maglunsad ulit ng carpool system sa Pilipinas bago po matapos ang taong 2025. Ang paliwanag po ng Transportation Department, pwedeng mag-pick up ang driver ng higit sa isang pasahero mula po sa iisang lugar para maihatid ang mga ito sa iba-ibang destinasyon. Pwede rin daw magsundo ang driver ng mga pasahero sa iba't ibang pick-up points kung pareho ang kanilang pupuntahan. Pwede raw gamitin ang carpool feature tuwing rush o peak hours. Maaalalang mayroon na ring Grab Share feature bago ang pandemya kung saan po pwedeng magsundo ng 2 pasahero kung pareho ang ruta papunta po sa kanilang mga destinasyon. Sa ilang pang balita, kinalagaho naman si Christopher Jaime Lichauco bilang Chief Operating Officer o COO ng Maynilad. Siya ang papalit kay Randolph Estraliado na magretiro sa katapusan ng buwan. Kasabay po ng pagiging Maynilad COO pagsapit ng September 1, nakaupo rin si Lichauco bilang presidente at direktor ng Amay Water Solutions o Amay Water Solutions at pangulo din po siya ng Buak Water Solutions. Pareho po yung subsidiary ng Maynilad. Meron pong 27 taong experience si Lichauco sa Maynilad kung saan po naman nagsimula siya bilang project manager at kalaunay po naging business area operations head ng naturang kumpanya. Alas 6:57 pong ating tamang oras ngayon. Sa lahat din po ng ating mga nasa construction business at tandaan po natin kapag pinag-uusapan natin ay mga light steel frames, saan ka pa? Sa J-Max ka na! Yes sir! Setting the standard in light steel frames. 17 taon nang nagsisilbing standard nga para sa mga light steel frames sa Pilipinas kaya sigurado ka sa kanyang quality at safety. Kaya pagpunta mo sa mga hardware at depo, sabihin ka agad, ito lang ang gusto ko, J-Max Light Steel Frames para sa ating mga kisamit dinding. J-Max Light Steel Frames, protektado ka, walang kakaba-kaba at duda. Mabibili yan sa CJN Hardware, Cabanatuan City sa Nueva Ecija. CJN Hardware at sa NCR Construction Supply Incorporated, dyan po naman sa Angeles City, Pampanga. NCR Construction Supply Incorporated. Itanong po sa mga nakakaalam ha, ang ating mga friendship na mga counter clerks sa inyong mga suking hardware store at ang J-Max ay available din in all leading and hardware stores at mga depo sa buong Pilipinas. And good morning kay Sir Johnny Nang. Sir, good morning po sa iyo. Ng DN Steel at J-Max at maging kay Sir Ray at Chet Monson at kay Ma'am Donna Nang. Ayan, good morning, good morning, good morning. Good morning. At sa ating mga suki po naman sa TV5, ang bilis nga po ng oras, my baby girl. Naku mga kapatid, 1 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, bago po kami magpaalam sa mga nanonood sa atin sa TV5, ang oras, hatid sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic food supplement with Lactococcus lactostérine plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress at mabibili sa Lazada, selected Mercury drugstores at ngayon sa Southstar Drug nationwide. Hatid din sa ating lahat ng Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Mga kapatid sa TV5, pwede po kaming mapakinggan sa radyo. Nasa FM po kami, 105.9 True FM sa Metro at Mega Manila at sa
iba pa nating maraming FM stations sa buong Pilipinas po yan. See you tomorrow mga kapatid sa TV5. Maraming salamat, Manong Ted. Ang aking kumaring si DJ Chacha. Ngayon naman po, ito ang expectation natin. Isa na namang masarap at kakaibang luto ng sardinas ang ibibida natin this morning. We love sardinas. Mama, ayan o. Patok na lalo kung mahilig kayo sa gata. Parang Magluluto tayo ng spicy ginataang sardinas. Uy, na-fake out ako doon. Akala ko parang kare-kare, hindi pala. Iba po. Gata. Okay. Sabi nga nila sa Batangas, gata. Gata. Akala ko nandun tayo sa Akala ko nandun tayo sa National Heroes Day. Ay, iba na. Diba? Si Gata. Si Rizal. Sige, move on na. Muntik mo lang ma-slide yan, ha? Ang sangkap po, mantika. Jess, mantika. Mantika. Sibuyas, luya, bawang, gata, paminta, patis, sardinas, talong, pechay at sili. Ang paraan po ng pagluluto, si Kuya Jess ang magluluto. Wow, Jess. Si Jess kasi mamaya hindi na siya gagawa ng pagkain sa kondo niya. Yan na Ito na yung ulam natin. Saka sa totoo lang, ang mga nanay, I'm sure yung mga nanay dyan, tuwang-tuwang makita yung mga lalaki nagluluto. Yes. Itong mga, maraming lalaki nagluluto. Itong mga single na lalaki. Uy, talaga si Mio. Okay na yan, tama na yan. Nag-bake. Parang ano, sabaw? Hindi, iniisip ko nga gusto mo tanong gano'ng karami ba? Ayan, sibuyas. Oil, ha? Oo, nagpaano na rin tayo. Nagpainit na rin. Igigisa lang niya ang sibuyas, luya at bawang. May order ba? Ano unahin mo dyan? Sibuyas muna. Sibuyas muna. Pwede na natin. Mainit na. Bilis. Wow. Pinainit na habang nagbabalita si na Manong Ted eh. Okay. Medyo translucent lang kailangan. Hinaan natin ang konti. Yan. Okay na. Yan lang. Good job, Jess. Bawang. Bawang dyan nanggagaling yung pagka-zest ng pagkain. Mamalat. Yung bawang kasi, lahat ng lasa na niluluto mo dun sa dish na yun, i-amplify niya. Paanahin niya yung lasa. Kaya po laging una. Luya, pangtanggal ng lansa. Dapat luyahan ko din yung mga kilala ko eh. Ay! Sorry. Ayun na. May lansang taglay. Isusunod natin ang gata. Gata. Lahat na to? Yes po, sir. Oh. Sarap. So, yan yung pagkabinili natin sa tindahan, yan yung liquid na siya. Hindi kasi kuminsan meron powder. Mama, meron pong fresh yan sa palengke po. Yung bagong tiga. Tapos kuminsan meron parang powder. Meron po, Mama. Meron po. Meron din po na liquid na. Yes, nasa Ready na. Ayan, siguro, no? Paminta? Uy, amoy ko na agad. Diba? Bango agad eh, no? Alam mo, ang galing, hindi ko naisip ito ipagsama talaga. Yung gata at saka yung sardinas. No? Na-try mo na yan, Jalan, di ba? Hindi pa. Ano ba dapat? Reduce dapat tong ano ng gata? Hindi naman. Na-impress ko na reduce na Siningit ko rin talaga yung reduce. Hindi ko naman kailangan itanong talaga. Hindi naman niya naiintindihan yung ibig sabihin. Sabihin na nagpapayakbay. Sino chef? Reduce and recycle. Reduce. Meron pa rin. May sabaw-sabaw pa rin. Hindi siya pwedeng i-reduce. Patis at sardinas. Yun, ito na. Ito. Ito yung sili ng ulam na natin. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Tsaka madalang kang gumamit ng patis sa recipes mo, Mama Dimps. Konti lang. Konti lang. Paano lang yan, Mama? Parang umami. Uy, bango. Sardinas, sagay mo na. Just, pwede na yan para sabay. Kasi pag yung gata masyadong matagal, nag-ano rin yan. Tapos nakakatuwa nga itong mga bata pagka nag-get together sila ngayon. Di ba, Jess, kayo? Yung mga Gen Z, yung mga... Bata, Mama? Galit na ako. Thank you, Mami. Umaya, libre mo ako. Pwede magkaanak ng Gen Z yan, Mama. Linaglag ka na naman. Totoo. O, yung mga... Di ba yung gusto nila pagka nag-get together sila for food, kasi magkikita sila, nagluluto pa lang. Sabay-sabay sila na nagluluto. For bonding nila. Kaya po dalawa, explain lang po natin. Yung isa po original, wala pong anghang. Yung isa po maanghang. May sili pa naman tayo. Standby pa rin yung sili natin. Mahangang. Maanghang. Anong sabi ng sardinas pag nagjo-joke siya? Ano daw?
Sardinas. Ano yun mo? Alam mo, yung hiya ka naman sa joke mo, sana proud ka. Sardinas. Ganun kasi yun. Oo. Nakulangan ng Alam mo, conviction hindi. eh. Alam mo kung bakit? Nahiyang-hiya siya eh. Sabi niya, itutodo ko pa ba ito? Sabi siya, the moment na sinabi, tutuloy ko ba to? Sana hindi na lang, no? Oo, eh. Wait. Anong paborito nyo na sardinas recipe? Kala ko magjo-joke. Kala ko magjo-joke. Meron ka rin. Kala ko magjo-joke. May kasunod. Ay, hindi ako para mga has. Ang uhusay nyo eh. Ba't ko pasasabayan? Bala na kayo dyan. Nakakahawa yan. Tingnan mo. So, yung sa mga kapatid natin, i-comment nyo nga po doon sa ating streaming kung ano yung paborito nyo na mga sardinas recipe. Ako kasi yung typical lang na gisa. Masarap na maraming sibuyas. Sa kalamansi. Masarap yan. May Pero na-try nyo na ba yung merong miswa? Miswa. Siboyet, ganyan. Yun. Ako pag gusto ko magpiling sa pasta. Gusto mo na magpanggap na marunong. Lagay na natin. Meron din yung Talong-talong sardinas muna. na hindi na corn oil lang, hindi pula. Opo. Yung iba gusto tomato Spanish base, style. yung iba Spanish Natural style. oil. Ika nga. Oo, natural oil. Yan na muna. Oh, kaya 2 minutes, kaya mga pala 2 minutes. inakala kong kare-kare kasi similar yung talong tsaka yung pechay. Actually, Mama, pagka yan, pwede ka rin gumamit ng kare-kare mix. No? Pero sardinas ang gamit mo. Pwede rin. Galing ng sardinas. Sa ano? kare-kare Kahit mix, saan, Mama, hindi lang pwede yung kagaya nito na merong red sauce. Pag kare-kare mix ang gagamitin nyo po at parehong gulay gagamitin yung kagaya ng today, dapat natural Doon kayo oil. sa corn. Kasi magtatalo ang lasa. Totoo na. Pero dito sa luto natin, talaga ang hinihingi mo, Mama Dims, is Yes, yung tomato. Pwede din ba itong lagyan ng peanut butter? Di ba kare-kare may peanut butter? Yung ano yun, yung Doon sa isa. kabila. Pero wag dapat yung natural tomato oil, wag sauce. tomato sauce. Okay, okay. Yes. Tsaka ang maganda talaga sa sardinas, Yan, luto na yan talaga. eh. Di ba? Yes, Actually, luto Mama. na nga. Kaya yan yung ginagamit sa Alam mo, mga may sasabihin ko evacuation. hindi ko nga alam kung mali yun, pero yung nanay ko, pag nagsaserve dati, hindi na yun iniinitan. Talagang diretso from diretso the na. can. Minsan, Luto na pag talaga nagmamadali siya. na. Pero syempre masarap Napaka-versatile. yung may mga ano, di ba, ginisa. O, lagay na natin to. Ang bilis ha, ang bilis maluto Yan, ha. iba-blanch mo lang yan dyan kasi. Oh, may blanch Ay, daw. may blanch. Kayo ha, may reduce tsaka blanch. Para hindi masyado. Okay. Ano yung sabihin ng blanch? Yung parang half cook? Ibabanlaw mo lang Ibabanlaw siya. Sa malamig na lang. tubig. Some people put it in ice water to retain the crispiness of the ano. Pero kasi ang dami pang gagawin nun. Pag nagmamadali ka, di mo Wala na yan, na, wala di ka mo na ng maisip. oras ang ganyan. Oo, diretso na. Pero bakit walang kanin? Masarap Ayun yan sa kanin. Walang budget si Wala. Angelo sa kanin. Wala kasi si Angge eh. Nasa Limasawa. Inuhuli talaga yung mga greens na ganito, no? Oo. Kasi maglalabsa pagka masyadong Uy, labsa. Ngayon ko na lang ulit narinig yung labsa. Oo nga. ang matagal na lang dyan, Sile. actually, yung Sile. talong, pero manipis yung pagkahiwa mo. So, mabilis na ang Saka luto parang niya. na-air fry na ata yung talong kanina. Ano, there, lagay na natin lahat. Oo, andito si Mami. Oh, naman. Napakasarap. Grabe. Happy kami ni Angela. Yes. Umaapaw. Ang sili. Oo. O, teka, eto, habang si Jess ay nagluluto bilang usapang puso ito, bagay kay Jess kasi wala siya noon. Kayo na lang po. Kasi Kayo wala na lang siya. mag-compensate. Sa mga kilig na kilig pa rin sa wedding proposal of the year, huwag kayong mag-alala, kami rin po. Yes. Hanggang ngayon nga, trending pa rin ang engagement ng global pop superstar na si Taylor Swift sa kanyang athlete partner na si Travis Kelce. Pero makikipulso po tayo. Ang tanong natin, say mo, kapatid! Ang tanong natin for today, anong magandang wedding hashtag, diba? Para kina Taylor Swift at Travis Kelce. A, hashtag anti-ravis. Nakita ko ito online eh. B, hashtag Tailored for Travis. Mas formal. C, hashtag love ended all Travis Tay. Wow! Haba nun, medyo mahaba. And Travis D, Tay. hashtag Travis Kitang Mahal Tay. At E, hashtag
Love is all that matters. Oh! Diba? Galing to, Yung mga A at E, talagang Pinoy na Pinoy, di ba? Ayan, nakikita nyo po ang choices. At ang QR code, ayan po. Yan. Sa inyong screen. So, isa-scan nyo lang yan. At makisagot sa amin. Gusto namin malaman ko. Yan ang gusto niya. Ako, may bias ako dyan. Mamaya natin i-reveal. Parang ganda ng anti-reveal. Joke lang. Diba, actually, gusto ko yung mga Pinoy sounding. Pero sige, paalam nyo sa amin kung ano yung gusto ninyo. At sasabihin namin mamaya kay Tay-Tay. Wow! Diba? Uy, kamusta na? Yan na, may mga bumoboto na. Basta scan nyo lang yan, yung QR code dyan, sa harapan po ninyo. Parang may pa-plating para pa si kayo ay Dips. makaboto. Para lang hindi kasi may gulay eh. Angela, meron na ba silang date? Wala pa. Wala pa akong nabalitaan. Or year? This year ba? Okay. Malapit ganito. Yan, Ayun. pakita natin. Ganyan itsura sa mga cellphone Ganyan. ninyo. So, social naman ni pag GMK. na-scan nyo, yung QR code na nakita nyo po sa inyong TV screen, ganito po Lalabas yung na lang lalabas. yan. Pwede na po kayong pumili dyan, A, B, C, or D, whatever po. Oy, ano ang po saya! answer nyo. Tapos Galing, papasok galing. na po Ang kaagad saya. sa amin. Walang bayad yan, ha? Yan na dito. Libre, mama. Yan, pakita po natin. Ayan. So, kahit anong boto Ayun, nyo. ang dami nung number 1, oh. Kunyari, Letter A. gusto ko yung letter A. Ang dami. Pipindutin ko lang siya. Nalipat na yung Ayan, boto ko. ang daming letter A. Ang dami Okay. ng pagkapareho. Subukan nyo na yan, mga kapatid. Dami no? Meron na, may number na. Napakabilis. 72% agad yung A. Matutuwa si Tay-Tay niyan. Ano, kamusta Mama Dimps? Okay na po, mama. Luto agad. Pwede na pong tikman. Okay. Game. Sige. Off na Naka-ano natin na, to? naka-off na nga yata. Oo. Ayan. Oo, papaalam natin, di Tag ba? natin si, si Taylor. Okay. There you go. Yun na. Cute. Yan na nga po ang ating food for today. Pakita natin yung expectation Yes. versus Ito reality. po, ayan po direct. Doon po sa kabila, niluluto po to. Ayan po yung plate. Eto. Ito po. Ito po. Yan, Ito kita po. niyo na? Yan. Very good yan. Yan ang Ayun. ating. Ganda naman ang pag-plating ni Mama Dimps. Yun. Diba, diba? Leveled up sardines. Yes, achieve natin. Ang recipe po na ito, 120 pesos po, 4 to 5 servings na po ang mabibigay natin. Pwede sa na. talong. 20 to 25 pesos Ayun na. per serving. Nakailaman na. Go, mama! Oo. Try it. Game na tayo dyan. Go, Angela. Ako magpa-plate Uy, ako talagang kasi gusto si- ko nung ano. Talagang si Jess ang nagluto nito. Mama, you don't Kuha want a tayo ng plate? serving. Dumiretso na sa ano, no? Walang pa-plato. Wala nang plato-plato. Sorry, ah. Please, go. Ano, Jess? Kamusta? Sarap. I wanna try. Ma-proud ka sa sarili mo, Jess. Dito na lang ako. Alam mo yung mga ganyan, hindi yan yung pangkaraniwang inuulam, di ba? Binibida, oo. Binibida. So, pwede ko na naman Saka itong leveled up sardinas to talaga. Na-elevate mo yung sardinas na meron naman tayong lahat sardinas sa ating mga, ano, Mga di ba? tahanan. Mga tahanan. Maski nung pandemya, di nawala yan. Pag ha? pinasosyal, sardines mixed with coconut milk. Coconut sardine. Coconut Ano bang- sardine. Wow. Camerut. with crispy vegetables. Sardines a la Jess. Pwede na. Ay, galing. Parang ayoko. Ayaw pumayag. May protest doon. Okay. Habang busy ang aking mama at ang aking mga kapatid sa Dear Dimples po, big win for Pinoy Pride Wonder Kids na unang beses lumaban sa Math Olympiad sa abroad. Nakaginto kaagad, pero paano nga ba palakihin ang mga batang achiever gaya nila? At mamaya pa rin, alamin pa natin ang ilang activities sa dinayong ATV Trail X ni Laila sa Antipolo, Rizal. Rush hour na sa aming pagbabalik. Silipin ulit natin ang sitwasyon sa Leon Ginto Terminal sa Maynila. Marami pa tayo good vibes this morning. Kasama pa rin ang inyong fave morning kasalo ang Good Morning Kapatid!
pa rin ang Good Morning Kapatid. Usapan traffic po ulit tayo. Kukumustahin po natin muli ang lagay ng trapiko at commuters mula sa ating nagbabalik na traffic dito na si Tito Mondy Lopez live mula sa Leon Ginto Terminal sa Maynila. Ano ang always. Tito Mondy, may nahanap ka ba diyang kasayaw? Ano bang ganap mo dyan? Yes, Mami Chigi. Good morning sa'yo. Eto, kasama yan ni Magda. Transfer, ito pa rin sa Agoncillo Street kung saan wala pa naman traffic. O, diba? Team Commute, kaway-kaway, sabay. Ayan, maluwag-maluwag dito. Pero makita nyo naman dito sa aking gilid, ang dami pong mga kapatid natin, mga nagbabakasakaling, mga ibang bansa. O, ayan, pakita natin dito. O, luwag, diba? At eto na, Commute-stahan na! Eto, kasama natin tayo, kaway-kaway, eh. O, diba? Ayan, eto. Mga pare, anong pangalan po natin? John Raven po. John Paul, John Paul. Chris Can Valenzuela. Ricky po. Ricky. Apa. Saan muna tayo pupunta? Ano po? Taiwan po. Taiwan. So, kailan ang lipad natin? Ano po? Next month. Next month na. So, anong paghahanda ang gagawin nyo ngayon? Una kong gagawin, magsisipil ako. Magsisipil ba? Bakit magsisipil agad? Kasi bagong gising ako eh. Ngayon talaga. Eto, anong gagawin nyo ngayon? Ngayon, may medical kami ngayon, sir. Medical? Yes po. Balita ko, nakapasa na yata kayo, diba? So ito, medical na lang, then diretso ano na. So ang medical natin, pakita natin dito, anong gagawin niyo na parang hiningi sa inyo ng employer niyo? Ilang taon? 3 years po, 3 years. Ilang taon? 3 years po. 3 years, so tanggalin ko daw muna. Oh, yeah. Kita na tayo. So 3 years kayo. So, sino may iwan niyo sa inyong bahay o sa probinsya? Nanay-tatay po. Nanay-tatay? O pwede yung batiin naman. Yun. Ay, sa nanay ko dyan. Okay. Saan pa ka? Taga saan? Maricel Lundal po, taga Batangas. Batangas. Ikaw naman? Binabating yung pamilya ko dyan sa Olongapo City, West Bakbak, I love you all. Oh, I love you pa. Dito naman tayo. Dito tayo. Ano pangalan? Sino babatiin natin? Binabati ko po yung mga pamilya ko dyan sa Masbate. Clarita Valenzuela, Jesus Valenzuela, let's go. Let's go. Ito po. Sir, salamat sa pagsalo. Sino gusto mong batiin? Buong pamilya ko sa Makati, lalo yung mga pinsang ko, tsaka yung kapatid ko sa Amerika, lalo yung anak ko. Amerika? Apo. Nasa mabuti naman ako sa aking buhay, sa kalagayan ko. Okay. Sige pa, salamat po. Very good. Galing tayo masaw. Ito, kung lilipad kayo 3 years from now, di ba? Anong pasalubong pwede ibigay sa amin? Sapatos? Sapatos, pwede. Sapatos, pwede na, pwede. Sapatos. Relo sa akin. Relo. Tuloy talaga sa akin, sir. Okay. Pero teka, pumasa kayo nung initial interview, sa final interview, anong tip ang pwede ibigay sa mga kababayan natin na gusto ring OFW? Focus lang, huwag kang kabahan, kailangan confident ka sa sagot mo. Okay. Para sa akin, tuloy lang. Huwag kang hihinto. O bumagsak ka man ngayon, tuloy pa rin bukas. At? Be consistent, guys. At syempre, kailangan marunong tayong sumaya ulit. Yan mo na sa morning biyahe. Back to studio, sir na. 1, alright. Ayan. Ito na siya. Nakakatuwa naman yung mga kasama mo, Mondy. Good luck sa kanila sa Taiwan, ha? Yung ating mga modern bayani, mga OFW. Pasok pa yan sa ating National Heroes Week. Maraming salamat sa iyo, Tito Mondy. Good morning, mga kapatid. Para sa mga kapatid natin na work is life, nako, magiging maganda kaya ang lagay ng panahon papasok sa inyong mga trabaho po today. Alamin natin yan kasama ang ating resident meteorologist, weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, let's go! Good morning, Mama Dims, at good morning, mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Huwebes. Ako, Mama Dims, maganda pa ang panahon natin ngayong umaga para sa mga papasok ng trabaho dito sa Metro Manila. Medyo mababa pa ang ating tsansa ng pagulan. Magiging maganda ang sikat ng araw ngayong umaga hanggang tanghali po yan. Pero pagsapit, again, ng hapon, mas nagiging maulap po yung ating panahon. Kaya sa mga papasok ng opisina, trabaho at eskwela, ugalin pa rin po ang pagdadala ng payong dahil medyo mataas po yung ating tsansa ng pagulan mamayang hapon hanggang gabi. At posible po yan yung mga thunderstorms natin na nararasan. Paghandaan po natin yan at mag-ingat po tayo. Mas maliwalas naman ang panahon natin sa Metro Cebu at medyo mababa yung ating tsansa ng pagulan. Sa maghapon na po yan at kung may mga pagulan tayo, ito po yung mga isolated lamang o yung mga pagulan halos hindi namang nagtatagal. Mga posibleng thunderstorms din ang ating aasahan dito po sa Davao, pero again,
mas maganda po ang panahon natin dyan at nagpapaganda po ang sikat ng araw, lalong-lalo na sa tanghali. Maliban po dito sa aking mga nabanggit, meron din po tayong mga pag-ulan or meron pong itinaas na weather advisory ang Pag-asa para sa mga moderate at kung minsan heavy rains sa mga areas ng Occidental Mindoro, Palawan, Antique dahil sa epekto ng ating habagat o southwest monsoon. Maliban po dyan, possible din po yung mga scattered at kalat-kalat na pag-ulan sa natitirang bahagi ng Mimaropa, sa Buanga Peninsula, Northern Mindanao, kasama na po dyan ang areas dito po sa western section ng Luzon, ang Zambales at Bataan, mga kabundukan dyan sa Cordillera, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Calabarzon, particularly ang western section nito. Dahil po yan doon sa trough o yung bali ng hangin itong ating binabantayang low pressure area na medyo mas pataas na po ang chance maging isang ganap na bagyo. Pero good news, yan po ay malapit na sa ating boundary line at palabas na rin ang ating Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon ngayong Huwebes ng umaga muli. Ako po ang inyong Weather Tito Alvin na laging may panahon. Para sa iyo. Maraming salamat dito, Alvin, sa amin nung pagbabalik sa Larga. Game na game, nakakasa si Laila. Tama ba? Sa iba pang fun activities sa ATV Trail X. At sa public service po, solo parent ka ba? May tulong pinansyal na naghihintay para sa iyo mula sa DSWD. Sa Dear Dimples, from Pangasinan to New York, Achiever Kids naka-gold agad sa unang sabak sa Math Olympiad. I-share mamaya kung paano ba magpalaki ng Achiever Kids tulad nila. Huwag po kayong aalis mga kapatid, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Babalik pa rin ang Good Morning Kapatid. Ito po, para sa mga single mom o solo parents. Ikaw ba'y isang single mom o solo parent na nagsusumika para sa anak mong edad 0 hanggang 22 anyos? Alam mo ba na may programang nakalaan para sa'yo? Mula livelihood, medical hanggang educational assistance. Paano po? Ito po, simple lang. May public service po tayo dyan. Sabi nila, hindi madali ang mag-isa. Pero para sa anak, kakayanin ang lahat. Kagaya ni Irene, isang dating OFW mula Pasig. 7 taon nang mag-isang tinataguyod ang pagiging magulang matapos pumanaw ang kanyang asawa dahil sa karamdaman. Sobrang hirap po kasi simula po nung nagsama kami ng asawa ko, hindi po ako sanay na wala siya sa tabi ko. Katuwang ko po siya sa lahat ng bagay, pagdating po sa mga bata. Kaya nung nawala po siya sa amin, sobrang hirap po. Parang feeling ko po nabalian po ako ng isang pakpak. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa, naging kaagapay ni Irene ang Solo Parent Cash Aid Program. Isang tulong na nagsilbing sandigan sa kanyang muling pagbangon. At ngayong araw, sasama tayo sa muli niyang pag-renew ng kanyang Solo Parent ID. Meron po tayong Solo Parent Cash Aid Program na mula sa DSWD na layunin pagbigay suporta sa ating mga solo parents. So, Ma'am Cheryl, usapan solo parent tayo dahil ang dami pala mga benepisyo na nakukuha ng mga solo parent na marami hindi nakakaalam. So, unang-una, sino ba ang counted as solo parent? Ang counted as solo parent, those who are not married or walang cohabitation, walang kinakasama. Okay. And no co-parenting. At saka may exclusive parental authority lang dun sa anak niya. Tagang sole provider lang. Apo. Sa ilalim ng Solo Parents Welfare Act of 2000, layunin itong bigyan ng suporta at tulong pinansyal ang mga solo parents na mag-isang ginagampanan ang mabigat na responsibilidad ng pagpapalaki ng anak.
Simple lamang ang proseso para makapag-apply ng Solo Parent ID. Magtungo sa pinakamalapit na City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Pangalawa, sagutan ang libreng application form na ibibigay ng social worker para ito sa new applicant o sa mga nagre-renew. Pangatlo, ihanda ang mga kailangang requirements depende sa iyong category bilang solo parent. Kasunod nito, magkakaroon ng home visitation para sa background check ng iyong status. Pagkatapos, hintayin na lamang ang text o tawag para sa approval at releasing ng inyong solo parent ID. Tandaan, ang ID na ito ay may 1-year validity. At sa oras na kailangan na muli itong i-renew, dadaan uli sa parehong proseso bilang bahagi ng assessment ng iyong pagiging solo parent. Ilan sa mga benepisyo ng Solo Parent ID ay ang pagkakaroon ng 1,000 pesos monthly cash subsidy para sa mga indigent solo parents na may anak na nasa 0 to 22 years old at hindi bababa sa 20,833 pesos ang kinikita kada buwan. Meron ding educational scholarships para sa mga anak, livelihood at housing assistance, at syempre, health benefits mula sa mga public hospitals at health centers. Ayos na. Nakuha agad. Thank you, ma'am. Patingin mo nga. Ayan. Ayos na ang Solo Parent ID renewal ni Ma'am Arlene dahil dati ka na namang member. Yes, pero maraming salamat sa iyo dahil natutunan natin ngayon ang tungkol sa Solo Parent ID. Dahil kahit sino ka, taga saan ka man, deserve mo to. Public service po. Yee! Ganda mo. Cute ni Ma'am Arlene. Ano din maswerte din sila kasi maayos talaga sa Pasig. So, Yes. sa bawat lugar, although batas ito, lahat ng solo parent ay dapat makakatanggap. Yes. Iba-iba ang palakad sa inyong mga lugar. So, alamin niyo sa barangay kung saan kayo diretso. Pero totoo yun sa Pasig kasi saka kinakalat talaga nila sa Pasig, pinapaalam sa mga residente. Kasi even yung brother ko is a solo parent, kahit di naman niya kailangan talaga technically, may benefits pang makukuha like priority. Yes. Sa isang government services. Maraming mga pwede benepisyo yun. talaga para sa mga solo parents. Yes. Kasi ina-acknowledge nila yung difficulty, di ba, ng pagiging solo. Mag-isa ka lang Isa kasi ka lang na sa pagpapalaki. Tsaka yun na nga, ang marami nag-iisip solo parent from the start. Yes, syempre, yung kasama kung talagang simulat sa pool, ikaw ang nagpalaki ng anak mo. Pero yung mga namatayan na, yung mga byuda, yung mga merong nag-OFW, yung mga kasama ni Tito Mondi doon, yung mga asawa ninyo, yung mga papuntang Taiwan. Huwag ka matagal-tagal na kayo doon. Yun, pwede yun. Siguro ang challenge dyan for the LGUs, make sure na alam ng community na sinaserve ninyo, no, meron ganitong programa, i-maximize ninyo. Ito nga si Arlene, siya mismo yung parang coordinator ng mga solo parents doon. At saka asahin ninyo na, syempre taon-taon titignan yan kasi baka naman nag-iba na yung circumstances mo Mamay, this year. nakapag-asawa ka na. Nakahanap ka na. May jowa ka ng iba. Iba yun. Mama, ang ganda ng segment mo na yun. Favorite ko kasi hindi mo alam yun. Pwede pala yun. Alright, ito naman, segue tayo Pulsahan natin ang ating mga kapatid. Palalo na para sa Swifties nating friends. Ito, totoong public service to. Ang tanong natin, say mo, kapatid! Anong magandang wedding hashtag para kina Taylor Swift at Travis Kelce? Ito na ating mga options. A. Hashtag anti-Ravis. B. Hashtag tailored for Travis. C. Hashtag love ended all Travis Tay. Diba? D. Hashtag Travis kitang mahal Taylor. E. Hashtag Lorvis all that matters. Grabe! Parang yung A and D talaga Pinoy na Pinoy ang flavor. Ayan, nakikita nyo sa inyong mga screens kung sino na nanalo. Pwede pa. Ayan po yung QR code. Ito, ayan. Yan po. Sige, scan nyo lang po. At makikita nyo sa inyong screen yung mga choices. Mamimili lang kayo ng isa. Sige na po. Gusto namin malaman kung anong say ninyo. Yamado yung anti-try. Sana yun. Parang, oo nga, parang dun nga rin ako. Tingnan natin. Ngayon, nakakatawa kasi. Anti-rabies. Anti-rabies. Tapos mga giveaway nila, mga gamot pa. Or injection, ganyan. Vaccine. Vaccine. Oo nga. Nako, sabihin nyo na sa amin kasi ipapaalam namin kay Tete mamaya. Dalian ninyo. Ito po sa aming pagbabalik, muling ipapasilip sa atin ni Laila ang iba pang activity sa ATV Trail X sa Antipolo Rizal. Huwag po kayong alas, tuloy-tuloy pa rin ang happy morning sa pagbabalik ng Good Morning, kapatid!
adventure ngayong Thursday morning. Muli po nating babalikan si Laila sa kanyang paglarga sa Antipolo Rizal. Laila, balita ko marami pang activities dyan. Saya! Andiyan na! Tanggol! Andiyan na ako! Tanggol! Antayin mo ako, Tanggol! I'm ready to rescue you, Tanggol! Tanggol! Asa ka na? Bakit parang wala si Tanggol? Ay, mali yata itong location shooting. Andiyan na! Grabe talaga akong hiling niyo yung extreme at mga thrilling and exciting rides na katulad ng ATV, Angela. Nako, kasi naman ikaw, studio ka ng studio eh. Ano ba naman yan? O, diba? O, anyways, ang saya, diba? Ang galing talaga ng trainer ko, si Sir Mel Cruz. Dito pa rin tayo, syempre, sa ATV Trail X, kung saan, imagine nyo, wala pa yatang isang oras natuto na akong mag-ATV. Alam nyo, sinilip din natin yung trail. Yun nga lang, yung signal natin baka mawala. So dito na lang ako nagpakitang gilas sa inyo. Lalo na sa'yo, Angela. Wala tayong joke ngayon. Pero sir, yung trail natin, gaano po ba ka-safe? Kasi syempre, magbabaybay tayo ng mga ilog-ilog, mababato. Paano po ba yung safety ng mga participants? Yes, ma'am. Meron tayong tour guide sa ating trail. Okay, so magtuturo-turo siya. No, ma'am. Meron tayong trangko. Syempre, baka manuno. Doon sa bandang yun, charot. Hindi, ma'am. May susundan tayong trangko. Then may sweeper tayo. Siya ang aalalay sa mga ano natin. So in case na may troubleshooting, walang problema. Yes, ma'am. Safe tayo. Speaking of safety, yung aking sinakyan na ATV, paano niyo po siya mini-maintain? Yes, ma'am. Kailangan lang talaga. Change oil. Number one. Change oil. Ayun. Kailangan may Okay, sige sir. Pero bukod po sa ATV, meron pa tayong ibang activities. Pwedeng mag-team building dito. Ang Good Morning Kapatid team, hindi ba? Yes, ano-ano pa po yung mga pwede nating gawing activities dito sa ATV Trail X? Yes, ma'am. Bukod sa ATV, meron tayong archery at saka paintball. Ayun. Sir, magkano naman nga pala yung ATV rides natin? Kasi sobra ako nag-enjoy, ha? Yung short trail natin na tinatawag ay 1.5 per person. Then the forest is 2.5 per person din. Then the river trail is 3.5. Sobrang sulit, alam nyo, kasi hindi lang naman ilang minuto yon. That's 1 hour and a half, 2 hours yung inyong adventure. At higit sa lahat, mas ma-appreciate nyo si Mother Nature kasi sa Sierra Madre tayo pupunta. Diba, sir? Dito naman tayo sa ating archery, hindi ba? Ayan, suot ko na tong, ano tawag dito, sir? Armrest. Armrest. So, suot ko na tong armrest. Kanina, nag-practice na kami. Meron kaming challenge. Challenge ako ni Sir Mel. Ang challenge natin is, wag mong iasinta. Challenge. Ibig sabihin, mas malayo, mas paling yung arrow, banalo ko. Pero syempre, ang goal natin, Angela syempre, yung ma-hit natin kahit pa paano man lang yung papel. Kasi alam nyo, hindi talaga ako kagalingan at malabo na ang mata ni tita. So ayan, try natin kung effective yung itinuro. Ay, nalaglag! Yung effective ba yung pagtuturo sa akin ni Sir Mel ng pagpana. So eto na, grabe. Hunger Games ang peg ko nito. Panalo ako! Tingnan nyo. Kasi diba, bawal asintahin ang target challenge. Eto ako Okay, Sir Mel, magkano naman yung archery? Yes, ma'am. 350 lang. 350? Gano'ng katagal po yun? 1 hour. 1 hour? Pana all you can, arrows all you can? Yes, bongga, diba? Pero sir, bukod dito, nasa na yung paintball? Yes, ma'am. Ito po yung paintball. Ay, grabe. Tanggol! Ito na kalaban mo. Baka meron talagang laman yan. So ito, may gears naman for paintball. Safety natin na. At syempre, ilan po pwede maglaro para sa paintball? 10. 10. Yes, ma'am. Di-enjoy talagang barkada at bonding for team building. Sige, tuturuan mo rin ako niyan, ha? Magkano naman po ang paintball? 350, then 50 bullets. 50 bullets? Yes po. Hindi oras? Hindi po. Bullets siya? Bullets, ma'am. Pagka wala ka ng ammo, 350 ulit? Reload. Reload. Yes, magkano naman yun, sir? 500. Ayan. Sir, ano pong contact number ninyo? Yung mga interesado dyan, para sa mga audience. Makikita nyo sa ATV X-Trail yung aming info.
Sa ATV Facebook X-Trail page. Yes, ma'am. Facebook Yes page. po. Andun na rin po yung number niya tsaka yung sa natin. O, hanapin nyo sa FB. Ayan mga kapatid ha, yung ATV Trail X. Yes, Bonggang-bongga. Thank you, Sir Mel Cruz. Salamat Sa paggising nyo ng napakaaga at lalo na itong mga boys natin na sobrang tinulungan din nila si Tita. Ayan ha, para umasinta ng hindi asintado. Siyempre, ATV, di ba? Thank you so much. Oh, paano, sir? Game, mag-paintball naman tayo. Ay, lang, iwan ko muna kayo. Mag-paintball naman kami. Pagbalik ka sa studio, dami ko ng patsi-patsi yung paint bat. Masaya naman. So kung gusto talaga ng extreme, dito tayo sa ATV Trail X para sa exciting at saka extreme na mga thrilling na mga activities. Back to studio muna. Maraming salamat, Laila. Favorite daw yan ni Ate V kasi ATV. Okay. Kanina, nagpatanungan tayo sa ating Say Mo Kapatid. Ang tanong natin for today, anong magandang wedding hashtag para kina Taylor Swift at Travis Kelce? At say ng ating mga kapatid, ang winner ng answer dyan for today ay... Yay! A hashtag anti-reveal. Galing talaga natin sa kalokohan. I love it. Sa'yo yan, Oo. And that is it para sa ating exciting success sa WebS. Kita-kits pa rin po tayo bukas at mag-iingat po kayo. Yan po ang palala ng inyong paboritong morning kasalo sa umaga ang Good Morning!